Sila ay ipinatawag sa ibang mundo upang sumali sa isang malupit na paligsahan upang magpasya sa susunod na Diyos. Si Yori ay isang taunang babae na natatakot para sa kanyang buhay. Ilang sandali ang nakalipas, nagre-relax siya sa paaralan nang makita niya ang isang lalaking nakamaskara na nagtuturo ng ilang acupuncture. Matapos makita iyon, tumakbo si Yori sa rooftop at sinubukang tawagan ang kanyang mga magulang, ngunit walang sumasagot. Sa wakas, sinagot ng kapatid niya ang tawag niya. Ipinaliwanag ni Yori na nasa paaralan siya kanina, ngunit ngayon ay nasa rooftop siya sa isang kakaibang mundo. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na nasa ibang mundo sila, at hindi ito panaginip. Hindi sila makababa dahil naharangan ang hagdan at elevator kaya dapat gumamit sila ng mga tulay na lubad para makalabas. Habang nag-uusap sila, sumigaw ang isang babae sa kabilang building, at nakita ni Yori na tumatakbo siya mula sa kung sino. Nasaktan at nagmamakaawa ang babae, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking nakasuot at maskara na may dalang baseball bat. Sinabi ng kapatid ni Yori na gusto ng mga taong nakamaskara na mawalan sila ng pag-asa hanggang sa magpasya silang sumuko sa buhay. Sa pakiramdam na nakulong at sobrang takot, ang babae sa kabilang gusali ay tumalon at dumapo sa lupa. Naiintindihan ni Yori kung paano gumagana ang mga bagay, at sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na manatiling ligtas at ilarawan ang kanyang lokasyon para mabisita siya nito. Ngunit nang sabihin niya sa kanya kung nasaan siya, ang puting nakamaskara na lalaki mula sa simula ay sinubukan siyang salakayin. Umiwas si Yori, ngunit nahulog ang kanyang telepono. Si Rico, na nasa telepono pa rin, ay nagtanong kung ano ang nangyayari, at binasag ng lalaki ang telepono gamit ang kanyang espada. Si Yori ay bumangon at nagsimulang tumakbo sa isang tulay, ngunit ito ay nanginginig, at siya ay natatakot. Sinundan siya ng lalaking nakamaskara. Nang maalala ang sinabi ng kapatid, buong tapang na naglakad si Yori at nakarating sa kabilang gusali. Ngunit nahuli siya ng lalaking nakamaskara at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Nang maging masama ang mga bagay, inatake ng isang pulis ang lalaking nakamaskara at iniligtas si Yori. Lumitaw ang isa pang opisyal na nagngangalang Ms. Hida, at gumaan ang pakiramdam ni Yori. Ngunit pagkatapos ng wala sa oras, itinulak ni Ms. Hida ang kanyang amo palabas ng gusali. Siya ay kumilos ng nakakatakot at sinabihan si Yori na tanggalin ang kanyang uniforme. Sinimula ni Yori ngunit biglang may nakamaskara na lalaking nakaitim na nagpuntirya ng sniper rifle sa kanila. Si Ms. Hida ay inatake, at si Yori ay nagtago. Si Ms. Hida, nabuhay pa ngunit lubhang nasugatan ay gumagapang at humihingi ng tulong. Nalaman ni Yori na pinipilit ng mga taong nakamaskara ang iba na tapusin ang sarili nilang buhay, at kung hindi, matatapos sila. Ang sniper ay kumuha ng isa pang pag-atake at tinapos si Ms. Hida, ngunit determinado si Yori na mabuhay. Kinaladkad niya ang katawan ni Ms. Hida sa sulok, sinuri ito para sa mga gamit, sinunog ito, at nagpa siya na kailangan niyang gawin ang lahat para makatakas. Tumakbo siya sa isa pang gusali upang makalayo sa sniper, na nakakagulat na may larawan ni Yori. Doon ay nakita niya ang isang nakamaskara na babae sa kabilang bahagi ng gusali. Kinuha ni Yori ang armas ni Ms. Hida para atakihin siya ngunit nag-alinlangan. Kinumbinsi niya ang sarili na ang mga taong nakamaskara na ito ay hindi talaga tao, at kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumalon ang babaeng nakamaskara mula sa kabilang gusali patungo sa gusali ni Yori at sinubukang atakihin si Yori. Ngunit umiwas si Yori at nagsimulang umatake. Hindi niya ito nataman, kaya nagkunwari si Yori na sumuko at tatapusin ang sarili niyang buhay, pagkatapos ay sumugod sa gilid ng gusali at tumalon. Ngunit nang makalapit ang babaeng nakamaskara, talagang tumalon si Yori sa semento at inatake ang babaeng nakamaskara, at tinamaan ito sa mukha. Bumalik si Yori at nakitang buhay pa ang nakamaskara na babae, at nabasag ang bahagi ng kanyang maskara, na nagpapakitang siya ay isang tao. Itinutok ni Yori ang kanyang armas sa babae, na nagpapaliwanag na sila ay kinokontrol at nagbabala kay Yori na huwag magsuot ng maskara. Hindi ito naiintindihan ni Yori at humingi ng karagdagang impormasyon, ngunit pagkatapos ang babae na nakamaskara ay nakakuha ng utos na pumunta na sa kabilang buhay. Sinubukan ni Yori na tulungan siya, ngunit ang babae ay tumalon para tapusin ang kanyang buhay. Nagulat si Yori dahil napagtanto niyang ang mga taong nakamaskara na ito ay talagang mga tao, hindi mga halimaw. Sumisigaw siya, pakiramdam niya ay nasisiraan na siya ng bait.
Nagsimulang mag-hallucinate si Yori nang makita niya ang multo ni Ms. Hida na nagsasabi sa kanya na sisirain siya ng mundo. Ngunit nawala ang multo, at bumangon si Yori na nakaramdam ng galit sa mga taong kumokontrol sa mga nakamaskara. Nagpasya siyang huwag patawarin ang mga ito. Kinukuha niya ang armas ng babaeng nakamaskara, ngunit biglang nakaramdam siya ng sobrang gutom. Nakita niya ang isang backpack na may pagkain at ilang mga supply, pati na rin ang isa pang armas. Pagkatapos kumain, isinuot ni Yori ang backpack at naghanda upang tumawid sa tulay patungo sa isa pang gusali. Habang tumatawid sa tulay, nakita niya ang isang helicopter na lumilipad. Nagulat siya dito kaya naputol ang isa sa mga lubod ng tulay, at halos mahulog siya. Ngunit ginagamit niya ang armas ng babaeng nakamaskara para iligtas ang sarili. Sa kabilang gusali, nakita niya ang isang babae na walang buhay sa entrance. Napagtanto ni Yori na totoo ang kanyang hinala tungkol sa isang taong nakamaskara sa gusali. Habang papalapit siya sa katawan ng babae, may nakita siyang papel sa kanyang bulsa. Sinasabi nito na maaari siyang umalis sa mundong ito or bumaba sa pamamagitan ng pagtungo sa helicopter at pagpasok dito, pero isang tao lang ang kaya nitong dalhin. Si Yori ay hindi sigurado kung ito ay isang bitag ngunit nagpa siya na gawin ito. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mga putok ng armas, at pumunta upang makita ang isang nasugatan na lalaki na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa una, inaakala niyang ang umatake ay isa sa mga nakamaskara, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang isang babae na nagngangalang Maya ang nagpuntirya sa lalaki. Lumabas si Yori mula sa kanyang pinagtataguan at ipinutok ang armas ni Maya sa kanyang kamay, dahilan para mahulog ito. Sinabi niya kay Maya na gusto niyang makipag-usap ngunit ngumiti lang si Maya at naglabas ng kutsilyo, inatake ang lalaki sa leeg at tinapos ito. Natatakot talaga si Yori, at hinahamon ni Maya si Yori na gawin ang kanyang pinakamahusay na pag-atake, binabalaan siya tungkol sa kung paano siya sisiguraduhin na walang makakapidyo sa kanya sa pagsakay sa helicopter dahil maaari lamang itong magdala ng isang tao. Kaya dapat silang umatake sa isa't isa para matukoy ang survivor. Nagsimulang umiyak si Yori at sinabing ayaw niyang makipag-away. Nang makita ni Maya ang pagbabago ng emosyon ni Yori, nagpa siya na huwag simulan ang laban. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Yori ang isang sniper na tumututok sa kanila mula sa likod ni Maya. Itinulak ni Yori si Maya, iniligtas siya mula sa pag-atake ng sniper, at inatake niya pabalik ang sniper. Nagulat si Maya na iniligtas siya ni Yori, at si Yori ay may mukhang palaban, kaya nagpa siya si Maya na samahan si Yori sa laban. Nagpakilala sila sa isa't isa habang nagbabantay sa sniper. Ang sniper ay umatake sa isang kutsilyo sa lupa, halos tamaan sila ngunit sa halip ay tumama sa isang pader. Tinanong ni Yori si Maya kung may plano siya, ngunit naisip ni Maya na tumakas at iwanan si Yori. Iniisip ni Maya kung paano siya napapaligiran ng mga kaaway sa buong buhay niya, at marahil iyon ang dahilan kung bakit nasanay siya sa buhay or kasawian na sitwasyon sa mundong ito, na naging dahilan upang matalo niya ang maraming tao at mga individual na nakamaskara. Pagkatapos mag-isip, gumawa si Maya ng isang plano at sinabihan si Yori na sundan siya sa pag-akyat ng hagdan. Sinusundan sila ng nakamaskara na sniper, ngunit nang makarating siya sa ibaba ng hagdan, may bumagsak na granada, na nagdulot ng malaking pagsabog. Sina Yori at Maya pumunta doon upang suriin siya, at ang taong nakamaskara ay wala na. Nagpasalamat si Yori kay Maya sa pagligtas sa kanya at tinawag siyang mabuting tao sa paggamit ng kanyang huling sandata para iligtas sila. Namula si Maya at sinabing ibinabayad lang niya kay Yori ang pagliligtas sa kanyang buhay. Tinanong ni Maya kung kaya niyang sumakay sa helicopter. Pumayag naman si Yori pero binigyan siya ng ID para ibigay sa mga magulang niya sa totoong mundo. Sinabi rin ni Yori sa kanila na babalik siya kasama ang kanyang kapatid kapag nahanap niya ito. Tinanggap ito ni Maya at umalis. Gayunpaman, huminto siya at tinakpan ang bibig ni Yori nang makarinig sila ng tunog, na ito pala ang helicopter. Pareho silang tumakbo para makasakay dito. Samantala, ang sniper ay nakaligtas sa pagsabog ngunit labis na nasaktan. Habang umaakyat sina Yori at Maya sa hagdan, humingi ng paumanhin si Yori sa ginawa niyang pag-aaksaya ng oras ngunit tiniyak ni Maya na hindi niya ito kasalanan. Nakarating sila sa rooftop ngunit lumipad na ang helicopter. Pinaputukan ito ni Yori para pigilan ito, ngunit sinabi ni Maya na sumusunod lang ang helicopter sa mga alituntunin ng mundo sa pamamagitan ng pag-alis sa isang partikular na oras.
Patuloy ang pagpaputok ni Yori, at lumingon ang helicopter upang ipakita ang isa pang taong nakamaskara sa loob na nagsimulang umatake sa kanila. Hindi sila tinamaan dahil tuluyang umalis ang helicopter. Nagsorry si Yori dahil hindi nakasakay si Maya sa helicopter, ngunit sinabi ni Maya na pinili niyang manatili ng kusa. Naniniwala si Yori na ang helicopter ang mahinang punto ng mundo, kaya naman desperadong pinaputukan sila ng taong nakamaskara. Nagpasya si Yori na ang kanyang bagong layunin ay makahanap ng mga kaalyado at nakawin ng helicopter upang pamunuan ang mundong ito. Naantig si Maya sa determinasyon ni Yori, ngunit nanghina si Yori. Sa ibang eksena, nabawi ng sniper ang kanyang composure dahil sa basag na maskara mula sa pagsabog. Hindi niya lubusang masuway ang mga utos ngunit may naaalala siyang dapat niyang gawin. Nakatagpo siya ng isa pang nakamaskara na may palakol. Naglalakad sila sa isa't isa, ngunit hindi sila nagsasalita. Ang taong may palakol ay biglang sinubukang salakayin siya, ngunit ang sniper ay nag-counter-attack at nanalo. Napagtanto niya na siya na ngayon ang target ng mga taong nakamaskara, ngunit gusto ang ideya ng pagkakaroon ng mga karapat-dapat na kalaban. Lumipat ang kwento sa isang flashback kung saan naalala ni Yori kung paano siya napunta sa mundong ito, matapos makakita ng malaking tore sa kanyang paaralan. Ang sunod niyang nalaman, siya ay napadpad na lang bigla sa mundong ito. Bigla siyang nagising, at wala na si Maya, pero nandoon pa rin ang mga gamit ni Yori, at nakahanap siya ng ilang botas sa malapit. Nawawala ang armas ni Yori, at nalungkot siya sa pag-alis ni Maya, kahit na akala niya ay magkaibigan silang dalawa. Nakita ni Yori ang isang taong nakamaskara sa labas at nagsimulang tumakbo. Samantala, bumalik si Maya at hindi mahanap si Yori. Tumakbo si Yori sa isang tulay upang takasan ang taong nakamaskara na may mga kuko na armas, ngunit napakadilim para makita ang daan. Patuloy siyang hinahabol ng klomas, at dalawa pang nakamaskara ang sumali. Sinubukan ni Yori na makalayo ngunit hinabol siya ng mga babaeng nakamaskara. Ngunit ang babaeng nakamaskara ay nahulog sa isang hiwa sa tulay, na ginawa ni Yori sa mga lubod ng tulay. Siya ay kumapit, ngunit ang klomas ay dumating at pinutol ang kanyang mga daliri, na nagpabagsak sa kanya mula sa tulay. Itinutok ni Yori ang kanyang armas sa klomas, ngunit isang bala na lang ang natitira sa kanya at gusto niyang tumama ito. Si Yori ay tumatagal ng kanyang oras sa pagpuntirya, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang armas ay hindi pumutok. Siya ay kinakabahan at patuloy na tumatawid sa tulay, ngunit ang mga taong nakamaskara ay papalapit na. Sa tingin niya ay katapusan na niya, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Maya sa likod ng mga nakamaskara. Gamaan ang loob ni Yori at nagtago habang si Maya ay humingi ng paumanhin para sa kanyang masamang layunin. Nagsimulang umatake si Maya, ngunit ginagamit ng klomask ang isa pang taong may maskara bilang isang kalasag. Naubusan ng bala si Maya, at sinundan siya ni Klomask. Sinubukan niyang ibato ang armas sa kanya, ngunit hindi ito umubra. Habang papalapit siya ay kinakalmot niya ito gamit ang kanyang kuko. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Maya ang kanyang pag-atake, na ang kanyang damit lamang ay napunit. Lumingon ang klomas upang makita si Yori na nakatutok ang armas sa kanya, at nagsimula siyang magpaputok. Ibinato ni Maya ang armas kanina dahil alam niyang may ekstrang bala si Yori sa kanyang backpack. Bumagsak ang klomas sa lupa, at sinabi ni Maya kay Yori na humihinga pa siya. Hinubad ni Yori ang kanyang maskara, at bigla niyang naalala ang sinabi ng maskarang babae bago siya nasawi na hindi tumingin sa likod ng maskara. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang mangyayari kung tumingin ito, at ipinaliwanag niya na kung titingnan ang likod nito, ito ay tulad ng pagkahulog sa isang panaginip, at ang utak ay mamanipulahin upang sundin ang mga utos ng maskara magpakailanman. Hindi na sila makakabalik sa normal kahit natanggalin ang maskara. Pagkatapos ay inutusan ng maskara ang lalaki na tapusin ang sarili niyang buhay, at kinagat niya ang kanyang dila, na dumudugo hanggang sa pumanaw ito. Nagpasalamat si Yori kay Maya sa pagtulong sa kanya at tinanong kung maaari silang maging magkakampi. Sumang-ayon si Maya, ngunit binanggit niya na maaaring kailanganin niyang ipagkanulo si Yori kung magiging masyadong mapanganib ang mga bagay. Sinigurado ni Yori na hindi mangyayari iyon, at kung ito ay mangyayari, si Maya ay maaaring tumakas. Namula si Maya at nakita kung gaano kagaling si Yori. Sinimula ni Yori na kolektahin ang mga maskara at sinisira ang mga ito, habang iniisip ni Maya na ang pagkakaroon kay Yori sa paligid ay maaaring makatulong sa kanila na mabuhay.
Nagtataka si Yuri tungkol sa oras, at tiningnan ni Maya ang kanyang cellphone upang malaman ito. Natuwa si Yuri at hiniling na hiramin ang kanyang telepono. Tinawag ni Yuri ang kanyang kapatid, at sinagot niya ito. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari, at sinabi ng kanyang kapatid na masusubaybayan niya ang kanyang lokasyon gamit ang impormasyon ng helicopter na ibinigay niya, at papunta na siya upang iligtas siya. Ngunit magtatagal ito, kaya dapat siyang manatiling ligtas. Hinihiling niya sa kanya na gumawa ng isang pabor, at yun ay ang atakihin si Maya. Ipinaliwanag ng kapatid ni Yuri na walang mga kaalyado sa mundong ito, at masyadong mapanganib na magkaroon ng isang estranghero sa kanyang paligid. Kinuha ni Yuri ang kanyang sandata at inatake si Maya, ngunit ang kanyang imahinasyon ay nagpapatakot sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Yuri sa kanyang kapatid na kung patuloy nitong sasabihin ang mga bagay na ito, sa halip ay tatapusin niya ito. Nagpa siya ang kanyang kapatid na pabayaan ito at sinabing dapat silang tumuon sa pagliligtas sa kanya. Ipinaliwanag niya na dapat silang pumunta sa iba't ibang mga lokasyon dahil ang helicopter ay dumarating sa isang bagong lugar araw-araw. Sumang-ayon si Yuri, at kailangan nilang magplano ng mabuti. Matapos ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid, ibinalik ni Yuri ang cellphone kay Maya. Bigla namang niyakap ni Yuri si Maya kaya namula si Maya at nakaramdam ng kaba. Nakayakap pa rin si Yuri kay Maya at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, humingi siya ng tawad dahil may kakaiba siyang naisip. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, pinangunahan ni Yuri ang daan. Nagtataka si Maya kung paano mapagkakatiwalaan ni Yuri ang isang estranghero na tulad niya sa mundong ito, at nagpa siya na mauna muna sa susunod na tulay. Sa isa pang eksena, ang kapatid ni Yuri na si Rico ay naglalakad sa isang koridor. May nakasalubong siyang taong nakamaskara at madali niya itong tinalo. Binanggit ni Rico na siya ay kumikilos ng matapang kapag ang kanyang kapatid na babae ay nasa paligid, at hindi gusto ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag niya na hindi niya maibabalik sa normal ang mga individual na nakamaskara, kaya napagpasyahan niyang alisin ang lahat ng ito upang iligtas ang mga buhay, kahit na hindi na siya ang kapatid na karaniwang pinupuri ni Yuri. Samantala, naaalala ng sniper kung ano ang kailangan niyang gawin at naalala ang isang nakaraang away kay Rico. Gusto niyang harapin muli si Rico at manalo. Nang maglaon, nakipagkita si Rico sa kanyang mga kaalyado, sina Shinjo at Takeda, na hinahanap siya dahil hindi nila siya makontak sa telepono. Tinanong ni Rico kung okay ang tatlo pang tao, at ipinaliwanag ni Takeda na bagaman mahina ang kanilang mga depensa, nagpa siya silang hanapin siya, sa pag-aakalang siya ay nasa panganib. At ubiling pumayag si Rico na sundan sila pabalik. Biglang, isang cannonball ang lumampas kay Rico matapos matamaan sa mukha si Takeda na nagpapatapos sa kanya. Nagulat si Shinjo at Rico, at nakita nila ang isang nakamaskara na nakasuot ng baseball uniform na may kasama pang mga cannonball. Sa tingin ni Rico, ang baseball mask ang pinakamalakas na nakatagpo niya. Habang ang baseball mask ay naghahadyos ng isa pang cannonball sa kanila ng buong bilis, hinawakan ni Rico ang kamay ni Shinjo, at nagsimula silang tumakbo. Nakita ni Shinjo ang isang emergency exit na pinto, ngunit humahantong ito sa isang bangin, at muntik na siyang mahulog, ngunit hinayla siya pabalik ni Rico. Sinubukan ni Rico ang isa pang pinto, ngunit ito ay nakalock kaya sila ay nakulong na walang daan palabas. Gumawa si Rico ng isang diskarte upang talunin ang taong nakamaskara ng baseball, na nagpapaliwanag na ibinabato niya ang mga bola tulad ng isang pitcher at sumusunod sa mga patakaran ng isang larong baseball. Dumating ang baseball mask guy, at hiniling ni Rico sa kanya na maghagis ng cannonball para matamaan niya ito ng kanyang sledgehammer. Gayunpaman, ang cannonball ay masyadong mabilis para tamaan ni Rico, na nagresulta sa isang strike. Pinaputukan ni Shinjo ang mga ilaw, pinadilim ito, at inihagis ang kanyang helmet, nakagagambales sa maskara ng baseball at pinahintulutan si Rico na basagin ang kanyang maskara gamit ang sledgehammer. Ngunit hinawakan ng baseball mask guy ang mukha ni Rico na nagsasabing hindi siya magiging Diyos ng mundong ito. Lumaya si Rico, ngunit nalilito siya sa kung ano ang ibig sabihin ng baseball mask guy tungkol sa pagiging Diyos sa mundong ito, na nagiiwan sa kanya ng malalim na pag-iisip. Si Shinjo ay umatake at winakasan ang baseball mask guy, at pagkatapos ay umalis na sila. Bumukas ang pintong kanina pa nakasara, at tumambad ang isang nakamaskara na babae na nagsasabing swerte silang hindi sila nakapasok, dahil kailangan niyang tapusin ang mga ito.
Si Rico ay nagbigay galang sa katawan ni Takeda, at habang nagpapatuloy sila, sinabi niya kay Shinjo na para gumana ang kanilang plano sa helicopter, kailangan nilang magtipon ng mga kaalyado. Si Shinjo ay nasa alert mode, iniisip ang tungkol sa sniper, ngunit sinabi ni Rico na tinalo na siya ni Yori. Sumasang-ayon si Rico sa ideya ni Yori na ganap na sirain ang mundong ito, anuman ang mangyari. Sa isa pang pagbabago ng eksena, naglalakad ang sniper sa isang tulay, nanginginig at naaalalang takot siya sa matataas. Iniisip niya kung bakit siya nahuhumaling na talunin si Rico. Siya ay nag-aalis ng ilan pang mga tao sa kanyang paraan, na nagsasabing ayaw niyang gawin ito, ngunit hindi niya maaaring suwayin ang mga utos ng maskara. Nabawi niya ang kanyang kamalayan nang medyo nasira ang kanyang maskara, ngunit ipinaliwanag niya na kapag nakita ang code ng kawalan ng pag-asa sa maskara, naka-install ang command sa utak, na pinipilit siyang gawin ang utos. Pagkatapos tumawid sa tulay, nakilala niya ang isang babae na nagtanong kung okay lang siya at nakakapagsalita. Itinutok niya ang kanyang armas para tapusin siya, ngunit inutusan siya ng maskara na huminto, na ikinagulat niya dahil ito ang unang pagkakataon na ayaw ng maskara na may tapusin siya. Pagkatapos ang maskara ay nagsimulang ipaliwanag na ang babae na ito ay umabot na sa antas ng kandidato ng Diyos, at na ang mundong ito ay nilikha upang makabuo ng mga Diyos. Ang mga gumagamit ng mga maskara ay mga anghel na may tungkuling ailapit ang mga tao sa pagiging mga kandidato ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nagtatapos ang utos. Gustong malaman ng sniper man kung bakit sinasabi nilang God candidate ang babae, kaya tinanong niya ito kung may maitatanong siya. Nagsimulang umiyak ang babae, ngunit masaya siya na nakakausap niya ito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Camille, at siya ay natatakot. Kinabukasan, si Yori ay gising pa para magbantay, at nakita na natutulog pa rin si Maya. Narinig niyang may paparating at inihahanda ang kanyang sandata. Ito ay isang bata na may maskara, at hindi niya ito pinapansin. Ibinaba niya ang isang backpack at umalis. Nagising si Maya, at sinabi sa kanya ni Yori ang nangyari. Nakahanap siya ng pagkain sa backpack at isang kutsilyo. Tinanong ni Maya kung maaari niyang panatilihin ang kutsilyo, at sinabi ni Yori na oo. Sa hapon, tinawagan ni Rico si Yori, ngunit kinuha ni Maya ang telepono dahil natutulog si Yori. Nagpaumanhin si Rico para sa masamang gawi sa pagtulog ni Yori, at naalala niyang sinabihan niya si Yori na saktan si Maya. Muli siyang humingi ng paumanhin na ikinagulat ni Maya. Sinabi ni Rico na nagtitiwala siya kay Maya at ibinahagi ang kanyang mga plano, na hinihiling sa kanya na sabihin kay Yori kapag nagising siya. Pagkatapos ay sinabi ni Rico kay Maya na ipinagkatiwala niya sa kanya na panatilihing ligtas si Yori, at ipinangako ni Maya na gagawin iyon. Samantala, isang nakamaskara na chef ang nanunood kay Maya, na nagbabalak na puntiryahin siya. Nakipag-usap si Camille kay Masked Sniper at tinanong kung maaari silang magsama dahil ayaw niyang mag-isa. Tumanggi siya ngunit sinabi niyang mayroong dalawang high school na babae na tulad niya na hinahanap niya, at maaari siyang sumali sa kanila. Tumungo sina Yori at Maya sa susunod na gusali, at nag-aalala si Yori na baka wala itong laman at wala silang mahanap na kakampi. Sinabihan siya ni Maya na huwag mawalan ng pag-asa, na nagpasaya kay Yori, at tinuturing na niyang kapatid niya si Maya. Nabigla si Maya sa kanyang sinabi ngunit masaya siya dito. Pagkatapos ay tumingin si Maya sa gilid at nakita ang chef mask guy. Hinawakan siya nito at itinapon palabas ng gusali. Naisip ni Maya na masasawi na siya, ngunit hinawakan ng chef mask ang kanyang binti at inihagis siya sa bintana sa ibaba. Napagtanto ni Yori na nawawala si Maya at hinanap siya. Dapat makaligtas si Maya sa chef mask na ito, at sinabi niya sa kanya na tumalon na lang siya sa gusali dahil hindi niya maalis ang isang taong sumuko na. Sinabi ng chef mask na may depekto ang maskara niya, at naririnig niya ang mga utos ngunit mayroon pa ring kalayaang gawin ang gusto niya. Kumuha siya ng lagare, at inihanda ni Maya ang kanyang kutsilyo. Inihagis ng chef ang kanyang bag, inihayag ang mga ulo ng mga taong ginawa niya para sa hapunan. Naalala ni Maya ang trauma niya noong bata pa siya at hindi makagalaw. Lumapit ang chef, ngunit si Yori, na itinali ang kanyang mga binti sa rehas, ay umatake sa kanya at ginambala si Maya mula sa kanyang pagkakabalisa. Nagpapasalamat si Maya at tinitingnan niya si Yori bilang isang Diyos. Sa tingin nila ay tapos na ang chef, kaya ibinato ni Yori ang kanyang armas at sinabihan si Maya na umakyat ito sa itaas. Sinuri ni Maya ang bintana at nakita ang chef na bumangon na wala ang kanyang maskara, sinusubukang atakihin siya.
Tinalo niya ito gamit ang kanyang kutsilyo, at nagkita sina Maya at Yori at nagpas siyang magpatuloy sa paghahanap ng higit pang mga kakampi. Nakikita nila ang isang palatandaan na naghahanap ng mga kakampi upang lumikha ng Diyos at tapusin ang laro. Napagtanto ni Maya na kaduda-duda ito, ngunit naisip ni Yori na dapat nilang suriin ito. Nakita din ni Sniper at Camille ang karatula at nagpas siyang pumunta. Excited si Camille, at pupunta lang si Sniper dahil naniniwala siyang alam ng sign ang mga lihim ng mundo. Bago sila umalis, naligo si Camille, na nagpapagulat kay Sniper. Tiningnan niya ang kanyang telepono, na iniwan niya para makita niya ang mga larawang kinukunan niya sa mundo. Ngunit nakakita siya ng isang larawan na may kodigo na maaaring maging isang kandidato para sa Diyos. Dumating sina Yori at Maya sa kinalalagyan ng karatula, at nakasalubong nila ang isang taong nakamaskara. Sinubukan ni Yori na ilabas ang kanyang sandata, ngunit ang isa pang lalaking may taser ang nagpa-immobilize sa kanya. Hinablot ng isa pang lalaki si Maya, habang dumarating din ang mga lalaki. Ang taong nakamaskara ay nagpapakita ng kanyang sarili at may tape sa ilalim ng kanyang maskara, na pumipigil sa pag-brainwash ng utak. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ilang mga maskara ay kilala bilang mga jackpot na maaaring gamitin upang wakasan ang mundong ito. Gagamitin nila si Yori para tingnan kung isa sa kanila ang maskarang kasama niya. Tinanggal niya ang tape sa kanyang maskara, ngunit dumating ang isang lalaking nakamotorsiklong outfit at tinapos ang lalaking may hawak kay Maya. Siya ay lumalaban at natalo ang iba sa hindi kapani-paniwalang bilis. Gusto niyang labanan si Yori, at itinutok ni Yori ang armas nito sa kanya. Sinabihan niya kay Maya na tumakbo, ngunit ayaw siyang iwan ni Maya. Si Maya ay biglang nagsuot ng maskara, at si Rider Mask ay nagtanong kung si Maya ay isa na ngayong anghel, at ang kanyang maskara ay nagpapatunay sa kanya na siya ay kinokontrol. Si Maya ay nagsimulang tumawa ng parang wala sa katinoan, at itinutok ni Yori ang kanyang armas kay Maya ngunit hindi siya maatake. Tinanggap ni Yori na dapat siyang tapusin ni Maya, ngunit si Maya, na nagmamadaling umatake sa kanya, ay tumalikod upang putulin ang braso ng nakamotorsiklo. Dahil sa galit, sinubukan niyang suntukin si Maya, ngunit mabilis itong umiwas. Nabasag ng suntok ang maskara ni Maya, at tuluyang nasira ito habang uma-attrage siya. Sinabihan ni Maya si Yori na huwag mag-alala dahil may plano siya. Si Rider Mask ay nalilito, at ang kanyang maskara ay nagsasabing si Maya ay parang isang anghel na kumikilos sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Maya na suot niya ang chef mask, at sinabi sa kanya ng chef mask guy na ito ay may depekto at hindi niya kontrolado ang kanyang kalooban, kaya ginamit niya ito dahil alam niyang hindi siya ma-brainwash nito. Galit na galit si Rider Mask guy at inatake si Maya, ngunit madali siyang umiwas at naka-counterattack. Nagulat si Yori dahil sobrang bilis ni Maya. Napagtanto ni Maya na pinalakas ng maskara ang ilan sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi ito sapat para talunin ang Rider Mask guy. Sa pag-abala ni Yori kay Rider Mask gamit ang kanyang jacket at hinawakan ang kanyang binti, nagkakaroon ng pagkakataon si Maya na ihatid ang huling pag-atake gamit ang kanyang kutsilyo. Inalis nila ang maskara ni Rider Mask at inamin niyang hindi niya alam na may mga defective na maskara. Nakikiusap siya na wakasan na nila ang mundong ito, at pagkatapos ay pumanaw siya. Humingi ng paumanhin si Yori sa pagdududa kay Maya, at pinasalamatan ni Maya si Yori sa hindi pag-atake, na nagpapahintulot sa plano na gumana. Binasag nila ang maskara at naghahanda na umalis nang may nagpakitang lalaki sa entrance. Sa kabilang banda, si Sniper at Camille ay patungo sa itaas. Tinanong ni Camille kung maghihiwalay sila kapag nakilala nila ang ibang mga babae. Sinabi ni Sniper Maskman na oo, at talagang naku-curious siya kay Camille at paano siya naging good candidate. Naririnig nila ang mga boses at nagtatago para makarinig ng usapan. Sina Yori at Maya ay nakikipag-usap sa lalaki sa entrance, hinihiling sa kanya na bitawan ang kanyang sandata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Hanabi, at ipinaliwanag na ginagawa niyang misyon ang alisin ang sinumang kandidato sa Diyos. Pinahanga ni Maya si Hanabi sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang palakol sa kalahati, na nagpapakitang hindi sila mahina. Tinanong niya may maskara ba si Maya, at oo ang sagot niya. Sa palagay niya ay maaaring good candidate si Yori at kayang kontrolin ang mga maskara, ngunit nalilito si Yori sa paliwanag ni Hanabi. Lumuhad si Hanabi at humingi ng tulong sa kanila. Binanggit niya kung paano siya nagkaroon ng 4 na kaalyado noon, at nanalo sila sa maraming laban.
Ngunit isang lalaking nagngangalang Kasoma ang nag-utos sa isang babaeng nakamaskara na tapusin silang lahat. Si Hanabi ang tanging nakaligtas, at sinabi sa kanya ni Kasoma na tumulong na tapusin ang sinumang sumusubok na wakasan ang kaharian or siya mismo ang tatapusin. Tinanggap ito ni Hanabi ngunit lihim na gusto niyang maghayganti kay Kasoma. Sinabi ni Yori na tutulungan nila siya, at hiniram niya ang telepono ni Maya upang ipaalam ito sa kanyang kapatid. Hinakay sila ni Hanabi sa kinaroroonan ni Kasoma. Samantala, nakatingin sa malayo sina Sniper at Camille. Himinumungkahi ni Camille na sundan sila, ngunit sinabi ni Sniper man na hindi na nila kailangan dahil alam na niya kung saan sila pupunta. Tinanong ni Camille kung kaya niyang kontrolin ang mga maskara, at sinabi niyang hindi niya kaya na ikinadismaya niya. Dumating sina Yori, Maya, at Hanabi sa kinaroroonan ni Kasoma. Nagsimula si Hanabi sa pagsasabing malakas ang mga babae at dinala niya sila para talunin si Kasoma na ikinagulat ni Yori dahil sa una plano muna nilang pag-usapan ito. Inutusan ni Kasoma ang kanyang maskarang babae na si Aina na tapusin ang mga ito. Tumalon si Aina at inatake si Maya gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan ito ni Maya. Saglit silang nag-away, sinunod ang payo ni Yori na hayaan si Aina na pag-oren ang sarili. Iniisip ni Maya na gumagana ang plano, ngunit nakikita ito ni Hanabi bilang isang pagkakataon para sa paghihiganti. Sinubukan niyang salakayin si Aina mula sa likuran ngunit nabigo, at inatake siya ni Aina. Habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto ni Maya na napapagod na si Aina, at napansin ito ni Kasoma. Nang matatalo na ni Maya si Aina, inutusan ni Kasoma ang isa pang nakamaskara, si Siret na umatake. Tinutukan ni Siret si Maya gamit ang isang arrow, ngunit bago siya makapana, inatake muna siya ni Yori, dahilan para matambo siya. Nagpagulat ito kay Kasoma nang malaman niyang naisip ni Yori ang kanyang plano sa simula pa lang. Nalaman ni Yori ang tungkol dito kay Rico nang talakayin nila si Kasoma sa pagkontrol sa mga maskara. Napansin ni Rico na kakaiba na ipinahayag ni Kasoma na maaari lamang niyang kontrolin ang isang nakamaskara, at ang ibig sabihin ng Aina ay isa sa Aleman, kaya dapat mayroong isa pa. Nataranta si Kasoma, naglabas ng armas, at itinutok ito kay Yori, na nagsasabing hindi siya madaling matatalo. Napagtanto ni Yori na kung pakakawalan niya si Kasoma, gagamit siya ng mas maraming nakamaskara para saktan ang mga tao, kaya dapat niya itong pigilan. Itinutok ni Yori ang kanyang armas sa kanya, at si Camille, na nanunood mula sa ibang gusali, ay nagtataka kung may magagawa ba sila para tumulong. Ang Sniper man ay nagpapayo laban dito, sinabi na mas mahusay na hayaan silang tapusin ang isa't isa. Naniniwala si Camille na nagmamalasakit si Sniper man sa kanya, at ito ang nagpapasaya sa kanya. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato at mag-type. Tinanong ng Sniper man kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi ni Camille na may naalala siya at ang kanyang sandata ay parang sa kanya, isang rifle. Itinaas niya ang kanyang telepono, at ang pinakamataas na tore sa mundo ay nag-activate. Kilala pala ito bilang rail weapon, at naglulunsad ito ng beam na sumisira sa isang gusali. Iniisip ni Kasoma na ito ang kapangyarihan ni Yori at natakot siya. Napagtanto ni Yori na maaaring hindi nila kailangang tapusin ang isa't isa, at sinabi kay Kasoma na siya ang pinakamalakas na god candidate. Si Aina ay sumuko, at nagpa siya si Kasoma na sumuko rin. Narinig nila ang pag-ubo ni Hanabi, at tinanong ni Yori si Kasoma na nagsasabing siya ay isang doktor, na pagalingin siya bilang isang gawa ng pagbabayad sala para sa mga buhay na kinuha niya, at sumang-ayon si Kasoma na gawin ito. Nakahinga si Camille na naging maayos ang lahat at sinabi niya kay Sniper man na gusto niyang kontrolin ang isang nakamaskara. Gayunpaman, maaari lamang niyang kontrolin ang mga nakamaskara sa isang katulad na wavelength sa kanyang sarili. Tinanong ng Sniper man kung maaari niyang i-seal ang mga utos ng maskara gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya magawa. Tinatawag ni Camille ang kanyang sarili na walang silbi, ngunit hinihikayat siya ng Sniper man na huwag sumuko. Isang walang emosyong nakamaskara ang nagdadala sa kanila ng pagkain, at nagsimulang kumain sina Camille at Sniper ngunit nakaharap sa magkaibang direksyon. Habang kumakain sila, ipinapaliwanag ng walang emosyong nakamaskara na ang isang kandidato sa Diyos ay maaaring maging isang perpektong Diyos, at pumili sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan, at isang perpektong Diyos lamang ang maaaring umiral. Sa huli, umalis siya, at tumayo si Camille, ipinahayag na layon niya na maging perpektong Diyos.
Samantala, isang babae ang inatake ng mga taong nakamaskara, ngunit dumating ang isang monghe na nakamaskara at tinalo sila ng isang pag-atake, na nagligtas ang babae. Si Rico at isa sa kanyang mga kaalyado, si Yumi, ay nagpakita. Tinanong ni Rico ang monk mask kung siya ay kinokontrol ng isang kandidato ng Diyos. Nakapagtataka, may tumunog na telepono, at sinagot ito ng monk mask, iniabot ang telepono kay Rico, na nakikipag-usap sa isang lalaki na nagngangalang Ryan. Napagtanto ni Rico na si Ryan ang god candidate na kumokontrol sa monk mask, at ipinakilala ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Ryan kung paano niya nakuha ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng paghahanap ng isang walang bibig na maskara sa isang puting kahon. Nang isuot niya ito, naglipat ito ng maraming impormasyon sa kanyang utak at nag-activate ng isang command, na ginawa siyang god candidate. Tinanong ni Rico kung ano ang isang perpektong Diyos, at humingi ng paumanhin si Ryan sa hindi niya alam ito, ngunit binanggit niya na ang gayong Diyos ay maaaring magbigay ng lahat ng mga kahilingan. Napagtanto ni Rico na ang walang bibig na maskara ay ang jackpot mask na binanggit ni Yori. Si Yori ay nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa telepono, habang si Maya ay nangako sa kanyang sarili na gagawin ang lahat para maprotektahan si Yori. Gayunpaman, nagsimulang mag-hallucinate si Maya at nakita ang kanyang sarili na nakasuot ng maskara, na nagbabala sa kanya na maaari siyang manatili sa paraang siya magpakailanman. Napagtanto nito na unti-unti na siyang kinokontrol ng maskara. Napansin ni Yori na kakaiba ang kinikilos ni Maya at lumapit sa kanya, habang si Maya ay natutulog habang nakatayo. Umupo sila para mag-usap, at iminungkahi ni Yori na magpahinga sila dahil baka pagod si Maya sa kanilang laban kamakailan. Binanggit din ni Yori ang plano niyang makipagkita sa kanyang kapatid sa isang gusali. Nag-aalala si Maya na iwan si Hanabi, at halos makalimutan siya ni Yori. Ipinaalam sa kanila ni Kasoma na wala na sa panganib si Hanabi at kailangan lang ng ilang araw para makarecover. Sinabi sa kanya ni Yori na aalis sila ni Maya, kaya ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanya. Bumahing si Aina na ikinagulat ni Yori at Maya, habang tinatanggal ni Aina ang kanyang maskara upang pahintulutan si Kasoma na panasan ang kanyang ilong. Sa ibang pagkakataon, habang sila ay nasa daan, si Yori ay nagkwento tungkol sa kung gaano kaganda si Aina, at tinanong si Maya kung bakit niya maaaring tanggalin ang kanyang maskara sa madaling paraan. Sumagot si Maya na magagawa niya ito kung papayagan ng maskara. Biglang nagtaka si Maya kung paano niya nalaman ito gayong hindi pa niya ito narinig. Nakarinig sila ng sigaw, at nang tumawid sila sa isang tulay upang mag-imbestiga, nakita muli ni Maya ang kanyang sarili na nakamaskara, at kinilabutan siya. Nagsimula siyang magpanik, at kailangan siyang hawakan ni Yori para maiwasang mahulog. Nagsisinungaling si Maya na ayos lang siya ngunit determinado sa kanyang isip na huwag hayaang kontrolin siya ng maskara, hanggang sa muling makita ni Yori ang kanyang kapatid. Nang maglaon, pumasok sila sa isang silid-aklatan at nakita nila ang isang nakamaskara na individual na kinakaladkad ang isang katawan. Inatake siya ni Maya, ngunit ibinato niya ang katawan sa kanya, na inilagan niya. Ipinahayag niya na kailangan nilang mabilis na tapusin ang lalaking nakamaskara. Napansin ni Yori na may mali kay Maya dahil kakaiba ang kinikilos niya. Nilapitan ni Maya ang lalaki at sinubukang atakihin ito, ngunit naiwasan niya ito at hinampens ito ng kanyang baseball bat. Sinimulan siyang atakihin ni Yori, ngunit naiwasan niya ang mga bala. Biglang tumunog ang isa pang putok, at ang lalaking nakamaskara ay nataman at natapos. Nakilala ni Yori ang estilo ng pag-atake bilang pag-aari ng isang sniper, kaya naging alerto siya at umatake sa lahat ng direksyon habang papalapit siya kay Maya. Si Maya, na nasugatan na, ay bumangon, at pareho silang tumakas mula sa pinangyarihan. Ang sniper man ay nagkomento na hindi niya binalak na salakayin sila, at nais na makipag-usap sa kanila tungkol sa pagsasanib puwersa. Iminumungkahi ni Camille na sundan sila, ngunit maingat si sniper man sa takot na baka magkaroon sila ng mas maraming pampasabog. Hiniling ni Camille na matuto patungkol sa kanya, at ibinahagi niya ang kanyang mga alaala, na kinabibilangan sa pakikisalamuha sa kapatid ni Yori sa isang rooftop. Naniniwala si Sniper man na kaibigan niya si Rico, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makita si Rico para kumpirmahin ito. Si Camille ay nagsimulang umiyak nang marinig ito. Naalala ni Sniper man na napilitan siyang magsuot ng maskara, at naalala niya na natalo siya ng 2 taong nakamaskara. Sa isang flashback, isang nakamaskara na babae ang nagsabi sa kanya na ayaw nilang tapusin siya sa sandaling iyon at nagpas siyang kontrolin siya sa halip.
Napagtanto ni Camille, mula sa kwento ni Sniperman, na ang kandidato ng Diyos na kumokontrol sa nakamaskara na babae ay hinahabol ang real weapon upang lumikha ng kaguluhan sa mundo. Sa ibang eksena, ang nakamaskara na babae mula sa kwento ni Sniperman na nagngangalang Kosekiba ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na mahanap ang taong nagpaputok ng rain weapon, dahil ang taong iyon ay maaaring maging perpektong Diyos. Samantala, naglalakad sina Maya at Yori sa kabilang tulay. Napagtanto ni Maya na ang nakamaskarang bersyon ng kanyang sarili na patuloy niyang nakikita ay isang paraan na sinusubukan ng maskara na kontrolin siya. Pagpasok nila sa isa pang gusali, binanggit ni Yori kung ano ang hitsura nito kung saan sila unang nagkita at naging matalik silang magkaibigan mula noon. Gayunpaman, nang lumingon si Yori, nakita niyang nahimatay si Maya at mukhang may iniinda. Masama ang pakiramdam ni Maya na malapit na siyang mawala sa kanyang sarili, habang sinisisi ni Yori ang kanyang sarili sa labis na pagtulak kay Maya at nagsimulang umiyak. Nang maglaon, sinubukan ng isang nakamaskara na individual na salakayin sila, ngunit madaling inatake at tinalo siya ni Yori. Sinabi ni Maya kay Yori na hindi siya nagsisisi na nakilala siya ngunit ipinahayag na ang kanyang maskara ay nasira, ibig sabihin, ang maskara ay malapit nang magbigay sa kanya ng utos na tapusin ang kanyang sariling buhay. Ayaw ni Maya na may kumokontrol sa kanya, kaya nagpa siya siyang tumalon sa sarili niyang mga tuntunin. Nang gagawin na niya ito, pinigilan siya ni Yori at iginiit na pwedeng may solusyon pa. Gayunpaman, kontrolado ng maskara si Maya at inatake si Yori. Nagsimula siyang makatanggap ng mga utos mula sa maskara na tapusin si Yori, ngunit tumanggi itong gawin. Ang sistema ay nag-utos sa kanya sa hibernation na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Ang isa pang taong nakamaskara na nagngangalang Dealer Mask ay lumabas at sinabi kay Yori na nandito siya para tumulong. Hanggat hindi siya inaatake ni Yori, ipinaliwanag niya na kapag ang mga utos ay hindi sinunod, ang may-ari ng maskara ay inilalagay sa hibernation at unti-unting masasawi. Sinabi niya kay Yori na may maximum na 2 oras si Maya para mabuhay, at ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang maging god candidate si Yori. Inihayag niya na siya ay isang anghel na tagapag-alaga at alam ang lokasyon ng lahat ng mga maskara. Sinabi niya kay Yori ang lokasyon ng pinakamalapit na mouthless mask at sa pamamagitan ng pagsusuot nito, magiging kandidato siya ng Diyos ngunit nangangahulugan ito ng pakikipaglaban sa ibang mga kandidato sa hinaharap. Sumang-ayon si Yori nang walang pag-aalinlangan, iniwan si Maya sa isang silid. Maya-maya, dumating sina Sniperman at Camille at hinanap si Maya. Sinubukan ni Camille na tulungan si Maya, kaya pumasok sa isip niya na ay ando ang hibernation command. Ngunit lumitaw ang nakamaskarang bersyon ni Maya at hinawakan siya. Nagawa ni Camille na kumawala at inutusan ang maskara ni Maya na itigil ang hibernation at ibalik ang kanyang malayang kalooban, ngunit biglang bumagsak si Maya. Pagkagising ni Camille, nakita niyang hawak siya ni Sniperman. Sinabi sa kanya ni Camille na kapag nagising si Maya, babalik siya sa normal. Samantala, umaakyat si Yori sa isang hagdan sa isang pader para marating ang tuktok ng isang gusali. May mga ilusyon siya kung ano ang maaaring mangyari kung siya ay mahulog ngunit tumangging matinag. Tumingin siya sa ibaba upang makitang hinahabol siya ng isa pang nakamaskara, kaya mas mabilis siyang umakyat. Pero pagdating sa taas, naabutan siya ng lalaking nakamaskara at tinapakan at may ipapa-injection sa kanya. Napasigaw si Yori dahil takot siya sa karayom, at kahit papaano ay umabot sa tenga ni Maya ang sigaw niya, at nagising siya. Pinagbantaan ng lalaking nakamaskara si Yori ng isang karayom na puno ng berdeng sangkap, at pakiramdam ni Yori ay natrap siya, alam niyang hindi siya mananalo laban sa kanyang lakas. Gayunpaman, nagawa ni Yori na kumalas mula sa pagkakaapak niya dahil ayaw niyang sumuko. Sa rooftop, nakita niya ang isang puting kahon na naglalaman ng walang bibig na maskara. Bagaman may pag-aalinlangan, kinuha ni Yori ang maskara, umaasang mailigtas ang kanyang kaibigang si Maya. Isinuot niya ito, at sa kabila ng paunang pagkalito at kalabuan, ipinaalam sa kanya ng maskara ang tungkol sa isang kaaway sa malapit at binibigyan siya ng kapangyarihang i-immobilize ang lalaking nakamaskara. Tinanggal niya ang maskara na nalilito pa rin, at nasaksihan ang masamang tao na gumagalaw sa mabagal na paggalaw salamat sa dagdag na kapangyarihan ng maskara, na nagpapahusay sa kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Sinamantala ni Yori ang pagkakataon at itinapon ang kalaban palabas ng gusali, na nagulat sa kanyang bagong lakas. Sa sumunod na eksena, 2 nakamaskara ang nag-aaway.
Ang Monk Mask ay madaling natalo ang pangalawang nakamaskara na indibidwal, at si Rico at ang kanyang grupo ay nanunood sa pagkamangha sa lakas ng monghe. Tinukoy siya ni Haruko bilang Monk Maskman at pinuntahan siya, ngunit binalaan siya ng kanyang ama na huwag lumapit sa halimaw na iyon. Sa kabila nito, si Haruko ay nananatiling mapanghamon at bumaling kay Rico para sa suporta, na nagpapayo sa kanya na huwag makipag-usap sa kanya ng basta-basta. Si Yami na nagmamasid sa kanilang palitan ay nagpapasalamat na magkaroon ng mga kapanalig na tulad nila. Samantala, sinusuri ni Kosakiba ang mga larawan ng Monk Mask at mga kaibigan ni Rico. Napagtanto niya na ang Monk Mask ay kinokontrol ng isang god candidate, at pinag-iisipan niyang tapusin ang sinuman sa kanyang paraan. Lumabas ang isa pang taong nakamaskara na kilala bilang Swimmer Mask, hawak ang isang tao sa leeg. Itinapon niya ang tao sa lupa, at ang desperadong indibidwal ay humingi ng tulong. Tinutuya ni Kosakiba ang nagmamakaawa na lalaki at inatake niya ito habang tumatawa ng masama. Pagkatapos ay ipinahayag niya na nagpadala siya ng 5 tao upang sundan ang god candidate. Muling isinuot ni Yori ang walang bibig na maskara, na nagdadala sa kanya sa isang lugar na hindi siya familiar. Sa tingin niya ito ay isang panaginip, ngunit ang programa sa maskara ay nagsasabi sa kanya na ito ay isang mundo sa loob ng kanyang utak. Sinisimulan ng system ang proseso ng pag-install, at tinitiyak ng programa sa kanya na maliban sa command na Destroy Mask, ang kanyang kamalayan, isip, at mga aksyon ay hindi makokontrol. Ipinapaliwanag ng programa ang mga kakayahan ng isang god candidate na nagsasabing naka-install ang mga ito sa kanyang utak, ngunit ang kanilang accessibility ay depende sa compatibility nito. Ang ilang mga kapangyarihan ay madaling magagamit, habang ang iba ay maaaring mas mahirap gamitin. Itinatampok ng programa ang kakayahan sa pagpapatibay sa sarili na maaaring gamitin sa kalooban. Ang pangunahing layunin ni Yori ay iligtas si Maya, at tinanong niya kung posible ito. Binanggit ng programa na ang cerebral interference ay isang pangunahing kakayahan, ngunit binibigyang diin na ang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang lakas. Naiintindihan ni Yori na ang pagsusuot ng maskara ng mag-isa ay hindi magagarantiya sa kanyang makabuluhang kapangyarihan. Nakumpleto ang proseso ng pag-install, at bumalik si Yori mula sa kawalan ng ulirat. Napansin niya ang basag na maskara sa sahig at napagtanto niya na siya ay isa na ngayong god candidate. Wala siyang ibang nararamdaman, pero may kung anong nasa loob niya. Nagpasya siyang sundan si Maya at nagsimulang tumakbo. Nakatanggap si Yori ng tawag mula kay Maya, na ikinagulat niya. Tiniyak ni Maya kay Yori na siya nga talaga ito at ibinahagi na isa pang kandidato ng Diyos na dumaan ang nagligtas sa kanya, kaya hindi na siya mapipigilan pa. Gamaan ang loob ni Yori at tiniyak kay Maya na hinding-hindi siya magagalit sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Maya kay Yori na may isa pang isyu na dapat harapin bukod sa god candidate, at binalaan siya na mag-ingat. Tinapos ni Maya ang tawag at hinarap si Sniperman at Camille. Mukhang natakot si Camille, at nagulat si Sniperman, iniisip kung hindi makontrol ni Camille si Maya. Ipinaliwanag ni Camille na wala sila sa parehong wavelength. Nagpasalamat si Maya sa pagligtas sa kanya, ngunit sinabi niyang wala pa rin siyang tiwala sa kanila, at humihingi ng buong paliwanag habang hinihintay nila si Yori. Samantala, si Yori ay nasa sabik na makita si Maya at kung paano sila magiging walang kapantay sa kanyang mga bagong kapangyarihan, sa lakas ni Maya, at sa god candidate na nagligtas sa kanya. Napagtanto niyang masyado na siyang napagod at sinusubukang kumalma. Nakita rin niya ang gusaling pinupuntahan ni Rico, at nagpas siyang makiisa sa kanila anuman ang mangyari. Sa susunod na eksena, si Rico at ang kanyang mga tauhan ay kasama ng ama ni Haruko, sinusubukang mapanatili ang kaayusan sa grupo. Pinagmamasdan ni Shinjo ang kanilang paligid, at tinitiyak ni Rico ang kaligtasan ng lahat, at nararamdaman ni Ryan ang tunay na presensya ni Rico. Nang makita ni Haruko si Ryan, sumigaw siya at kumaway sa kanya, na nagdulot ng kagalakan kay Rico nang mapagtanto niyang mapagkakatiwalaan niya si Ryan. Ipinahayag ni Rico na ang kanilang pinakadakilang kaaway ay ang masamang hangarin na god candidate na determinadong alisin ang anumang mga hadlang sa kanilang landas sa pagiging Diyos. Samantala, pinagmamasdan ni Kosakiba ang grupo ni Rico mula sa malayo at nagulat sa kanyang master, na nagsasabi na ang Swimmer Mask at ang iba pang 5 ay nasa posisyon. Inutusan niya ang Rocket Mask na maghagis ng tear gas. Nagsisimulang bumaba ang gas patungo kay Rico at sa kanyang mga tauhan. Agad na inuutusan ni Rico ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata at huwag huminga, ngunit huli na, at naaapektuhan sila ng gas.
Si Kosakiba ay nag-utos sa Halberg Mask para atakihin si Monk Maskman, at ang laban ay nagsimula sa Halberg Mask na gumawa ng unang hakbang. Sa kabila ng gas at panlalabo ng kanyang paningin, ipinagtanggol ni Rico ang grupo gamit ang kanyang sledgehammer at hinikayat ang iba na tumakas patungo sa gusali kung nasaan si Ryan, na tinitiyak sa kanila na bibilhan niya sila ng oras sa pamamagitan ng pagharap sa kaaway. Sinabi ni Rico na sa kasalukuyan ay mayroon lamang dalawang kalaban, ang Halberg Mask at Rocket Mask. Si Haruko, na nasa tulay na kasama ang kanyang ama, ay nagmumungkahi na bumalik upang tulungan si Rico, ngunit pinayuhan siya ng kanyang ama na tumawid sa tulay. Biglang, isang aristokratikong maskara ang lumipad sa kanilang mga ulo upang tulungan si Rico. Binasag ng Halberg Maskman ang armas ni Rico na humahantong sa isang labanan ng armas upang pigilan ang sibat na mahati ang kanyang ulo sa kalahati. Ang aristocratic mask ay namagitan, tinapos ang Halberg Mask nang malapit na niyang saktan si Rico. Ang mga kasama ni Rico ay nakahinga ng maluwag, na pagtanto na kinokontrol ni Ryan ang aristocratic mask upang iligtas sila. Nabigo ang unang pagtambang ng mga kalaban, at handa na si Rico para sa isa pang pag-atake, na kinikilala na ang kanilang mga pagkakataong manalo ay bumuti sa pagkontrol ni Ryan sa kanyang mga maskara. Pagkatapos, may kinausap si Kosakiba sa telepono at pinagalitan dahil sa pagmamaliit sa koponan ni Rico dahil sila ay mga tao. Nangako siyang magpapadala ng mensahe sa swimmer mask at magpapadala ng 3 support mask upang lumaban. Sabay-sabay na umatake ang 3 nakamaskara na individual. Nagulat si Ryan sa pagpapadala ng kalaban ng 3 nakamaskara ng sabay-sabay, at iniisip kung gaano karaming mga maskara ang maaari nilang kontrolin. Si Rico ay nasa masamang kalagayan, nawawalan ng maraming dugo at nawalan ng malay, ngunit ang grupo ay patuloy na lumalaban habang sinusubukang tulungan siya. Si Ryan, nang makitang may problema si Rico, ay nag-alala, at naramdaman din ni Haruko ang malagim na sitwasyon ni Rico, na hiniling kay Seta na tingnan siya. Ang aristocratic mask ay nag-aalis ng isa sa mga maskara ng kaaway, habang ang swimmer mask ay lumalapit kay Seta. Ang monk maskman ay sinusubukang makialam ngunit dinaig siya ng swimmer mask na nagpatuloy sa pagtapak sa ulo ni Monkman, na tinapos siya. Nasaksihan ng mga grupo ang nakakatakot na pagkilos na ito, at kinuha ng swimmer mask si Rico at tumakbo para dito. Hindi nasisiyahan si Kosakiba na gusto ng kanyang amo na isang tao lamang, ngunit siya ay sumusunod dahil siya ay kontrolado ng isang kandidato ng Diyos. Napailing si Ryan sa kinalabasan ng laban at nagsimulang magduda sa sarili. Nagsimula ang eksena nang tumawag si Yori mula kay Yami tungkol sa pagkuha kay Rico. Sinabi niya sa kanya na nawalan sila ng landas at hindi siya mahanap. Nagalit si Yori at pinisil ng malakas ang phone niya kaya nasira ito. Ang kanyang galit kahit papaano ay nag-trigger sa kanyang kapangyarihan sa maskara, at talagang gusto niyang mahanap ang kanyang kapatid. Nagsisimula siyang kalimutan ang mga bagay, habang umiikot ang isip niya sa paghahanap lamang kay Rico. Si Camille, kasama sina Maya at Sniperman ay nakarinig ng mahinang sigaw. Sinubukan ni Maya na tawagan si Yori, ngunit hindi ito natuloy, kaya tumakbo siya para hanapin siya, naiwan si Sniperman at Camille. Sinisisi ni Maya ang sarili sa hindi niya pagpunta kay Yori, at napagtanto niyang nakalimutan niya kung gaano kadelikado ang mundo. Nag-aalala talaga siya na baka may mangyari kay Yori at sumigaw siya ng malakas. Narinig ni Yori na sumigaw si Maya ngunit hindi niya ito pinansin habang nakatutok siya sa paghahanap sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay naalala niya si Maya at sinisigawan siya. Narinig ni Maya si Yori at nagsimulang tumakbo sa kanyang direksyon, ngunit nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na may dalang grenade launcher. Inatake niya si Maya, at napagtanto niyang hindi siya dapat nasa tulay ng lubad ngunit huli na ang lahat. Buti na lang at nailigtas ni Sniperman si Maya sa tamang oras. Pagkatapos ay hinahanap ng Sniperman ang attacker at inatake ito, ngunit hindi tinamaan ng bala ang attacker habang hinaharangan ito ng dagger mask. Ang sniper mask ay nakatutok sa pagtalo sa grenade launcher mask at kinikilala ang knife guy na isang kaalyado ng mga taong nagmaskara sa kanya. Ang dagger mask ay hindi napigilan ng pag-atake ni Sniper Maskman, at sinabihan ang grenade launcher mask na atakihin si Maya para tingnan kung isa pa siyang god candidate. Iniisip ni Camille ang tungkol sa paggamit ng rail weapon, ngunit nag-aalalang matuklasan nilang kinokontrol niya ito. Nagpasya siyang iligtas si Maya kahit anong mangyari. Aatakihin na sana ng grenade launcher mask si Maya, ngunit biglang may umatake sa kanya, dahilan para matambo siya sa lupa.
Galit na galit si Dagger Mask, iniisip kung sino ito. Naguguluhan si Maya kung sino ang nagligtas sa kanya, at pagkatapos ay tumalon si Yori na may hawak na armas. Nagulat si Maya nang marinig niya ang boses ni Yori mula sa milya-milya ang layo, at nagtataka kung paano siya nakarating doon ng ganoon kabilis. Nagpasalamat si Yori kay Maya sa pagtawag sa kanyang pangalan dahil tinulungan siya nitong mahanap sila. Nagbabala siya na hindi patalo ang mga kalaban at naglabas ng pangalawang armas upang labanan. Nakilala ni Maya ang armas na gustong gamitin ni Yori, ngunit sinabi niyang hindi niya ito magagamit dahil ito ay masyadong mabigat at nagtanong tungkol dito. Inassure siya ni Yori sa kanya bilang siya na ngayon si Super Yori. Sinabihan ng Dagger Mask ang grenade launcher mask na bumangon at tapusin ang mga ito. Sa kabila ng paghihirap na makabawi, ang grenade launcher mask ay nagpaputok ng 5 granada. Nag-aalala si Maya at sinabihan si Yori na dapat silang tumakbo. Naghahanda ang sniper mask man na kontrahin ang mga granada, at umaasa si Maya na magtatago si Yori. Sa halip ay itinutok ni Yori ang kanyang armas sa mga granada sa himpapawid, at ginagamit ang kanyang pagpapalakas na kakayahan upang atakihin ang lahat ng 5 sa kanila, na inaalis ang mga granada. Nagulat silang lahat, at takot na takot si Dagger Mask. Inamin ni Maya na si Yori ay isang mahusay na shooter, ngunit siya ay namangha sa kanyang bagong hindi kapani-paniwalang lakas. Si Yori ay humihingi ng tawad sa kanyang kapatid, sinabing hindi niya ito nakakalimutan at mahahanap niya ito sa tulong ni Maya. Ang grenade launcher mask ay natatalo ng tuluyan siyang ma-take ng sniper mask man. Nagulat si Yori ngunit huminahon ng ipaliwanag ni Maya na kakampi na ngayon si sniper mask. Gusto pa rin ng sniper mask na tapusin ang Dagger Mask ngunit hindi makapuntirya. Sa kabilang banda, si Dagger Mask ay natakot at nagpasya na siya ay tatawag at pipigilan siyang masawi. Tinawagan niya ang taong iyon at sinabi niya ang sitwasyon, nang atakihin siya ng sniper mask sa ulo mula sa dingding ng isang gusali, at napuksa ang Dagger Mask. Sinabi ni Yori kay Maya na natatakot pa rin siya sa sniper mask man, at hindi sigurado kung matatalo niya ito kung magiging kalaban nila siya muli. Pinakalma siya ni Maya at humingi ng paliwanag sa lahat ng nangyari noong siya ay walang malay, at kung paano nakuha ni Yori ang kanyang kapangyarihan. Humadyadyok si Yori, niyakap siya, at ipinaliwanag kung paano niya isinuot ang maskara. Sinabi ni Yori na pinahusay ng maskara ang kanyang kapangyarihan ngunit hindi pa ito lubos na nauunawaan. Ipinakilala ni Camille ang kanyang sarili kay Yori, at nakipagkamay sila, na nagdulot ng ilang mga sinag. Sinabi ni Camille na kandidato rin siya sa Diyos at may mensahe mula sa sniper mask man. Sinabi niya sa kanila na umalis sa lugar dahil nagkaroon sila ng malaking labanan, at lumalayo siya kung sakaling ma-activate na ni Camille ang kanyang kapangyarihan upang makontrol ang mga maskara. Nagulat si Yori sa mga salita ni Sniper Maskman at nagtanong tungkol sa kanyang mga alaala. Ipinaliwanag ni Camille na malabo pa rin ito, at tila nahihirapan siyang alalahanin ito. Sinabi ni Yori kay Camille ang kanyang layunin na magdala ng kapayapaan, at nagtanong tungkol sa layunin ni Camille. Gusto rin ni Camille ng kapayapaan at gustong iligtas ang isang taong mahalaga, iniisip ang tungkol sa sniper mask. Sumabat si Maya at hinimok silang magpatuloy sa paggalaw. Tinutukso ni Yori si Maya gamit ang mga pangalan ng alagang hayop, at nagtawanan sila. Sa kabilang banda, dinadala si Rico ng swimmer mask sa punong tanggapan kung saan naroon ang kumokontrol sa maskara. Tinanong ni Rico kung may naaalala siya, ngunit umiling lang ang swimmer mask. Sa loob, nakilala ni Rico ang god candidate na si Mamiro, na tinatanggap siya bilang isang bihag at ipinakilala ang kanyang sarili. Ipinakilala ni Rico ang kanyang sarili kay Mamiro, na mapanuksong tumatawa sa kanyang pangalan. Pinag-usapan nila ang kanilang mga paniniwala, kasama si Mamiro na nagbabahagi ng kanyang ideya na ang malalakas lamang ang dapat mabuhay at ang pagiging Diyos ay hahayaan siyang baguhin ang mundo. Tinanong ni Mamiro kung si Rico ay may katulad na mga iniisip ngunit itinuring ni Rico na wala sa katinoan si Mamiro at pinag-iisipan niyang kausapin siya tungkol dito, or maghanap ng paraan para tapusin siya. Ibinunyag ni Mamiro na dinala niya si Rico para magkaroon ng matalinong kaalyado ng tao, at nagpahiwatig na dahan-daang tatapusin si Rico kung hindi siya makikipagtulungan. Isang taong nakamaskara ang nagbabanta kay Rico gamit ang isang talim upang patunayan ang punto ni Mamiro. Nagtanong si Rico tungkol sa bilang ng mga maskara na kinokontrol ni Mamiro, at sinabi ni Mamiro na 30.
Pagkatapos ay tumungo sila sa rooftop kung saan sinasabi ni Mamiro ang tungkol sa kanyang mga maling akala, at isang plano na kinasasangkutan ng paggamit ng helicopter upang maabot ang pinakamataas na tore. Napagtanto ni Rico ang ideya ni Yori na ang pagkuha ng helicopter ay magagarantiya na ang isang Diyos ay tama. Sa susunod na eksena, ipinaalam ni Yori kina Maya at Camille ang tungkol sa pagbihag sa kanyang kapatid. Magtatanong sana si Camille tungkol sa relasyon ni na Sniper Mask at Rico nang makarinig sila ng helicopter na paparating. Nagpasya si Yori na subukan ang kanyang plano na nakawin ito, ngunit ang helicopter ay nagbago ng kurso. Sa isa pang eksena, dumating ang helicopter sa gusali kung saan naroon sina Rico at Mamiro. Lumilitaw ang isang angry maskman ngunit nakatanggap ng utos at umalis. Ipinaliwanag ni Mamiro na ang mga maskara na ito ay mga anghel na tagapangalaga na nakaprograma upang maiwasan ang pagsilang ng isang perpektong Diyos. Sila ang pinakamalaking hadlang sa pagiging Diyos sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila na makarating sa helicopter. Samantala, ang dealer mask ay nakatayo sa isang gusali na nagmamasid sa mga galaw ng helicopter. Binanggit niya na malamang na maraming god candidate sa lugar at nag-isip kung isa si Yori doon. Ngayon ay inaamin niya na mahirap itong sitwasyon para kay Yori ngunit walang pag-aalinlangan na malalampasan niya ito. Samantala, si Rico ay nakikipag-usap kay Mamiro at nagtanong kung ang mga guardian angels ay umiiwas sa mga god candidate upang pigilan ang helicopter na manako. Pinagtibay ito ni Mamiro ngunit ipinahayag na hindi sila banta para sa kanya. Mukhang hindi nagulat si Rico sa revelasyon na ito. Tumawag si Mamiro sa isang pangkat ng mga nakamaskara na individual na tinatawag na West Squad. Inutusan niya silang subaybayan ang landing zone ng helicopter at alisin ang sinumang lalapit sa helicopter. Napagtanto ni Rico na ang mga tauhan ni Mamiro na nakamaskara ay nakatalaga sa buong lugar at ang kanyang mga puwersa ay nagkalat. Nakikita ito ni Rico bilang isang pagkakataon upang umatake at iniisip na maaari silang manalo. Nagulat si Rico nang tinawag ni Mamiro ang dalawang malalaking lalaking nakamaskara, sina Ishido at Ino, na lumitaw sa likod ni Rico. Nagulat si Rico dahil hindi pa niya nakikita ang mga maskarang tulad nito. Inatasan ni Mamiro sina Ishido at Ino na samahan siya habang ang volleyball at servant mask ay susubaybayan si Rico. Inutusan niya silang sumunod kay Kosekibo sa kanyang pagbabalik, at binalaan si Rico na darating ang isang guardian angel na nakakapagsalita upang tanungin siya. Iniwan niya si Rico na may banta ng kasawian kung susubukan niya ang anumang bagay na nakakatawa, na binibigyang diin na ayaw niyang mawalan ng matalinong tao tulad ni Rico ngunit tatapusin siya kung kinakailangan. Nakipag-usap si Mamiro kay Kosekibo, inutusan siyang tanungin si Rico sa rooftop at ipaalam sa kanya na wala na ang dagger mask. Sa paghihinala na maaaring sangkot ang gumagamit ng rail weapon, sumasang-ayon si Kosekibo sa kanyang diskarte. Sa isa pang eksena, nakatayo si Sniper Mask sa ibabaw ng mga bangkay ng grenade launcher mask at dagger mask, hawak ang kanilang mga telepono. Muli niyang naalala ang mga alaala ng nakaraan nila ni Rico, ngunit naramdaman niyang pinupuntirya siya ni White Maskman. Isang labanan ang naganap kung saan natuklasan ng Sniper Mask ang kanyang sobrang liksi habang naiiwasan niya ang kanyang bala. Pinaputukan niya ito, at umiwas din siya. Malapit na silang makisali sa isang sniper shootout, gayunpaman, napuntirya ng White Maskman ang tulay, na naging sanhi ng pagbagsak nito at inilagay ang Sniper Mask sa isang delikadong sitwasyon. Nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Aina at White Maskman, ngunit sinipa ni White Maskman si Aina sa mukha. Nakita ni Yori na malakas ang dalaga, at nag-aalala si Maya sa stamina ni Aina. Isang putok ng armas ang nakagambala sa parehong si Aina at White Maskman, at nakita nila na nagawang umakyat muli ni Sniper Mask. Inatake niya ulit ang White Mask, ngunit hindi niya ito nataman. Nagpasya si White Mask na tumakas, at ang Sniper Mask bagamat tinutukan niya ang kanyang ulo, ay hinayaan siyang umalis. Tumakbo si Kasoma kay Aina, nagpapahayag ng kaluwagan na ayos lang siya, at nakikita rin niya si Yori sa kabilang building. Bumalik sila upang makita si Hanabi at isang lalaki na nagngangalang Yuzoki. Sinabi niya sa kanila na malapit na silang magkita ni Yori. Si Sniper Mask ay tumatawag, tinitiyak sa isang tao, malamang na si Camille, na makikipagkita siya sa kanila ngunit hindi niya sila makakasama dahil siya ay isang nakamaskara at uutusang atakihin ang sinumang tao na nakikita niya. Pagkatapos, iniisip ng Sniper Mask kung ano ang mangyayari kung aatakihin sina Camille, Maya, at Yori. Malamang matatapos muna si Camille.
Nakapagtataka, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Camille kahit na nakakainis siya. Nakipag-usap si Mamiro kay White Mask, na nagpapahayag ng pagkabigo sa kanyang kabiguan na tapusin ang kanyang mga target, lalo na ang Sniper Mask. Naaalala ng White Mask ang sandali nang hilingin sa kanya ng Sniper Mask na atakihin siya, na nakakaapekto sa kanyang layunin. Sinabihan siya ni Mamiro na makipag-ugnayan sa kanya kapag mayroon siyang isa pang armas. Kinilala ni Mamiro na magkakasama sina Yori at Camille sa silangan, at nag-isip tungkol sa kanilang paggamit ng rail weapon. Tinalakay niya ang kanyang determinasyon na bumuo ng mas malakas na puwersa ng mga Guardian Angel, at pigilan ang iba na maging perpektong Diyos kasama ang kanyang nasasakupan na si Kenji, na sumasang-ayon sa kanyang mga plano. Nang maglaon, ang grupo ni Yori ay nasa harap ng isang gusali, at tinanong ni Yori si Camille kung paano niya na-activate ang kapangyarihan upang hindi ma-atake ng mga nakamaskara. Nagulat si Camille sa tanong, ngunit ipinaliwanag ni Yori na gusto lang niyang malaman dahil mas maganda na huwag mag-alala tungkol sa mga pag-atake ng mga nakamaskara. Sinabi sa kanya ni Camille na hindi niya alam at maaaring hindi sinasadyang na-activate ang kanyang kakayahan. Pumasok sila sa isang gusali, kasama si Yori na nakatingin sa panganib at sumusunod si Camille sa likod. Nang banggitin ni Maya na gustong gamitin ni Camille ang restroom, kahit hindi sinabi ni Camille, mapilit si Maya, at pumayag din si Camille. Sa banyo, tinanong ni Maya si Camille kung in love siya kay Sniper Mask. Nataranta si Camille sa tanong at nagsimulang maging fangirl sa Sniper Mask, pinupuri ang kanyang hitsura at ugali. Tinanong din ni Maya kung si Camille ang kumokontrol sa rail weapon, at kinumpirma ito ni Camille. Nagulat si Maya ngunit sinabi niyang dapat niyang sabihin kay Yori ang tungkol dito. Sisimulan ng kaaway ang pag-target sa kanya kung napagtanto nilang kontrolado niya ang rail weapon, na kailangan din para maging perpektong Diyos. Nang makarinig sila ng ingay mula sa labas, nagmadali silang lumabas para tingnan si Yori. Nakita nila siya na inihagis sa paligid. Ipinaalam niya sa kanila na manatili sa likod, habang may lumitaw na isa pang taong nakamaskara. Sinabi sa kanila ni Yori na ito ay isang free mask, at habang hindi sila dapat masyadong mag-alala, siya ay isang malakas na sumo wrestler. Naubusan ng bala si Yori, kaya inilabas ni Maya ang kanyang kutsilyo habang inilabas ni Yori ang kanyang ibang sandata. Ang lalaking nakamaskara ay patuloy na sumisigaw na tapusin siya, at nagpa siya sina Yori at Maya na pagbigyan ang kanyang hiling at kalaunan ay tinalo ang nakamaskara na individual sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Yori na ito ay isang mahirap na labanan, ngunit kailangan nilang mabuhay upang iligtas ang mundo. Gulat na gulat si Camille, na pagtantong hindi pa siya nakasaksi ng laban hanggang sa may masawi. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang kakayahang iligtas ang mundo, pakiramdam na maaaring siya ay isang pasanin. Sinabi ni Yori na dapat silang magpatuloy sa pakikipaglaban upang manatiling matatag. Lumitaw ang Sniper Mask, nagkomento sa mga salita ni Yori. Takot na takot si Yori kay Sniper Mask kaya nagtago siya sa likod ni Camille, na namula nang makita siya. Tinanong ni Camille kung bakit natatakot si Yori sa Sniper Mask, at sinabi ni Yori na hindi niya mapigil ang matakot kahit nakakampi na niya siya ngayon. Tumakbo si Yori sa banyo, sinasabing kailangan niyang gumamit ng banyo. Napailing ang Sniper Mask, sinasabi na siya ay pwedeng may trauma sa kanya. Medyo nakahinga ang Sniper Mask ng maluwag dahil wala na siya dahil medyo awkward ito para sa kanya. Tinanong ni Camille kung kilala niya si Yori, ngunit ipinaliwanag ni Sniper Mask na habang malakas si Yori, isa pa rin siyang high school na babae na nahaharap sa maraming pakikibaka at nalampasan ang mga ito. Ibinalik ng Sniper Mask ang kanilang mga gamit, at pinasalamatan siya ni Maya. Ibinigay din niya sa kanila ang telepono ng Dagger Mask, sinabing magagamit nila ito upang malaman kung sino ang kalaban. Nakita si Kenji na nagbibigay ng telepono kay Mamiro na may larawan ng isang gusali, kung saan naroon si Camille at ang iba pang grupo. Sa kabilang banda, nakikita namin ang grupo ni Kasoma na nakikipagkita kay Yori, na mainit na bumati sa kanila. Isang energy surge ang nangyari habang sila ay nakikipagkamay, na ikinagulat ni Kasoma, at si Yori ay napangiti at ipinaliwanag na ito ay nangyayari kapag ang mga god candidate ay nakipag-ugnayan. Nagtataka sina Maya at Hanabi kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Yori, ngunit wala silang pakialam. Ipinakilala ni Kasoma si Yuzoki kay Yori, ipinaliwanag na Gina mode din niya ang mga sugat ni Yuzoki. Natakot si Yuzoki kay Yori at nagtago sa likod ng doktor, na ikinalungkot ni Yori, ngunit ngumiti siya at nakipag-usap sa grupo.
Sa isa pang eksena, tinanong ni Camille si Sniper Mask kung sa palagay niya ay pinipilit pa rin ng kanilang mga kaaway ang mga tao na magsuot ng maskara, at kinumpirma niya na ginagawa pera nila ito. Binanggit niya na kung alam nila ang lokasyon ng kalaban, magagamit ni Camille ang kanyang kakayahan upang pasabogan ito. Gayunpaman, hindi niya magawa, dahil sinabi niya sa kanya na si Rico ay kinuha bilang isang bihag, at nagulat si Sniper Mask sa balita. Samantala, tinanong ni Kosekiba si Rico tungkol sa God candidate na kumokontrol sa 5 Guardian Angel. Tinanong niya siya tungkol sa kakulangan ng kaalaman ni Rico sa rail weapon, at ang kanyang intensyon na hindi maging isang perpektong Diyos. Sumagot ng totoo si Rico, na nagsasabi na lahat ng kanyang mga pahayag ay totoo. Hiniling niya kay Kosekiba na huwag saktan ang kanyang mga kaibigan, at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kumpirmahin na nagsasabi siya ng totoo sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang aktibidad sa utak. Napagtanto ni Rico na nababasa ng maskara ang kanilang aktibidad sa utak, at nagpa siya na ilihis ang kanyang atensyon sa iniisip niya upang panatilihing sikreto si Yori. Nakatanggap si Kosekiba ng tawag mula kay Kenji, na nagpaalam sa kanya na hindi matalo-talo ng White Mask ang Sniper Mask kaya kinabahan si Rico. Napansin ni Kosekiba ang reaksyon ni Rico at sinabi niya kay Kenji na tatawagan niya ito sa lalong madaling panahon para sa isang update. Habang unti-unti siyang kumukuha ng impormasyon mula kay Rico, tinapos niya ang tawag, hinarap si Rico, at nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Sniper Mask. Inamin ni Rico na kilala niya ang Sniper Mask ngunit ibinahagi niya na nawala ang memorya ng Sniper Mask nang magsuot siya ng maskara. Gayunpaman, napagtanto ni Kosekiba na nagsasabi ito ng totoo, ngunit tila may itinatago ito sa kanya. Hindi lubusang mabasa ni Kosekiba ang kanyang iniisip, kaya't nagpa siyang asarin siya para masira ang kanyang katahimikan. Para masubukan si Rico, inamin niya na siya ang naglagay ng maskara sa sniper, at ikinagagalit ito ni Rico. Natutuwa siyang gumagana ang kanyang plano, umaasang ibubunyag ni Rico kung ano ang kanyang itinatago. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Rico at inuntog ang kanyang ulo sa sahig. Napagpasyahan niya na, mula sa paliwanag ni Kosekiba, ang lakas ng isang Guardian Angel ay tinutukoy ng lakas ng host. Ang pagbibigay sa Sniper Mask ng rifle ay nagpalakas sa kanya, at sigurado siyang magagapi ng Sniper Mask ang lahat ng 30 sa kanila. Masasabi ni Kosekiba na hindi siya nagsisinungaling, ngunit nagdududa siya sa kanya, sa pag-aakalang siya ay nanghuhula lamang, at hindi siya lubos na sigurado. Nakangiti si Rico, nasiyahan na matagumpay niyang naidirekta ang kanyang atensyon kay Sniper Mask kaya mas hindi niya malalaman ang tungkol kay Yori. Nawalan siya ng malay, at nabahali si Kosekiba sa magiging reaksyon ni Mamiro kung masawi si Rico. Inuutusan niya ang volleyball mask na dalhin si Rico sa pasilidad na medikal. Sa bahaging ito ng kwento, nakipag-usap si Sniper Mask kay Camille tungkol sa pagkuha kay Rico, at sa paniniwala niyang kaya niya itong iligtas. Nag-aalala siyang pumasok sa hibernation tulad ni Maya at hiniling kay Camille na alagaan siya kung mangyari iyon, at natutuwa si Camille sa kahilingang ito. Lumipat ang eksena kay Kasuma, na kasama ni Yori. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pangangailangang puksay ng mga gustong saktan ang mga kandidato ng Diyos dahil sila ay inaatake. Sumang-ayon si Yori, nakikita na siya at ang doktor ay maaaring magbahagi ng parehong kaaway. Nais niyang magkaroon siya ng mas matandang isip para humingi ng payo at namimiss niya ang kanyang kapatid. Nakatanggap si Maya ng tawag mula kay Camille na ipinaalam sa kanya na si Sniper Mask ay papasok sa hibernation at humihiling na makipag-usap sa kanya. Sina Yori at Sniper Mask ay may pribadong pag-uusap kung saan ipinakita niya sa kanya ang isang wallet na may larawan nito, at ipinaliwanag na kaibigan siya ng kanyang kapatid ngunit kakaunti ang alaala ng kanyang nakaraan. Sinabi niyang gusto na niyang maalala ang lahat tungkol sa kanila. Nagsalo sila sa isang tsaa, at saglit na tinanggal ni Sniper Mask ang kanyang maskara upang inumin ang kanyang tsaa, na inihayag ang kanyang gwapong mukha. Pero hindi sinabi ni Yori na hindi siya kinikilala na nakita niya ito kasama ang kanyang kapatid. Sinasabi ng Sniper Mask ang teleponong ibinigay niya kay Camille na maaaring makatulong sa paghahanap ng kanilang kaaway. Pinayuhan niya si Yori na unahin ang kanyang kapakanan kung magiging mahirap ang mga bagay at pagkatapos ay pumasok sa hibernation na iniiwan si Yori sa kanyang suporta. Inutusan ni Mamiro ang kanyang student mask na maghanap ng mas malakas na manlalaro kaysa sa Sniper Mask sa halip na hanapin ang kalaban. Samantala, pumasok sa isip ni Sniper Mask sina Maya at Camille para tulungan siyang makabangon mula sa hibernation.
Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang parang panaginip na larangan at nakilala ang isang mas batang bersyon ng Sniper Mask. Ginagamit ni Camille ang kanyang kapangyarihan ng utos ng Diyos para ibalik ang programa ng Sniper Mask, ngunit hindi pa rin niya maalis ang kanyang maskara dahil sa utos, dahil hindi niya mabura ang bahaging nito. Ang batang si Rico ay naruroon din sa panaginip, at natuklasan nila ang tunay na pangalan ng Sniper Mask ay Yuno. Iniiwan nila ang panaginip habang umiiyak ang batang Rico, ayaw na umalis ang batang Sniper Mask. Sa tulong ni Hanabi, inayos ni Yori ang kanilang mga armas at naghanda upang iligtas si Rico. Nakipag-bonding siya kay Yuzuki dahil sa kanilang pagmamahal sa mga armas at nakarinig siya ng mga hiyawan mula sa ibang gusali. Nagmamadaling protektahan ito ni Yori, pinabagsak ang mga nakamaskara na umaatake sa isang matinding labanan. Samantala, ang Student Mask ay sumusunod kay Yori at nasaksihan ang buong laban. Masama ang loob ni Yori dahil hindi niya nailigtas ang babaeng pumanaw kahit na malakas na siya. Habang nakaluhod siya sa tabi ng babae, ang Student Mask na nasa labas pa, ay nagpadala ng mensahe kay Mamiro. Nai-imagine niya ang pagtanggap ng papuri mula kay Mamiro para sa pagtalo kay Yori at pumasok sa silid. Sumigaw siya at binato ng kutsilyo si Yori, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito at nagtago. Ang Student Mask ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang debosyon kay Mamiro, habang hinahabol si Yori at binato ito ng kutsilyo. Bagamat saglit na nawala sa kanyang paningin si Yori, muling lumitaw at patuloy na umaatake sa kanya. Tuwang-tuwa ang Student Mask sa kanyang bagong nahanap na kakayahan sa pagsasalita at patuloy na hinahabol si Yori. Naisip ni Yori na wala na siya sa katinoan lalo na't hindi siya tumitigil sa pagsasalita tungkol kay Mamiro. Nang biglang, may naghagis ng kutsilyo sa Student Mask, at ito ay si Maya, na nauwi sa pagbagsak sa kanya sa lupa. Sinabi ni Maya kay Yori na natutuwa siya na sa wakas ay natagpuan na siya at hindi niya ito matawagan dahil hawak ni Yori ang kanyang telepono. Sinabi niya na magkasama pa rin sina Camille at Sniper Mask sa building. Tinanggal ni Maya ang maskara, at itinutok ni Yori ang armas nito sa kanya, tinanong kung sino si Mamiro. Sinabi ng lalaki na si Mamiro ang kanyang amo at gustong baguhin ang mundo. Naniniwala siyang ang mananalo ay si Mamiro, na magbabago ng lahat at magpapanumbalik ng sangkatauhan. Iniisip pa rin ni Yori na siya ay nagsasalita ng walang kaparerakan at parang wala sa katinoan, ngunit napagtanto na si Mamiro ay ang kaaway na hinahanap nila. Ipinahayag niya na matatalo niya si Mamiro at tatanggihan ang lahat ng baluktot nitong ideolohiya. Tinawag niya itong wala sa katinoan at sinubukang maliitin siya, ngunit sinipa siya ni Yori sa mukha at tinapos siya. Samantala, pinaplano ni na Mamiro at Kenji na salakayin ang grupo ni na Sniper Mask at Yori kasama si Koseki Swimmer, at Great Angel, isang psychotic mask. Nagising si Sniper Mask mula sa kanyang hibernation at nakitang natutulog si Camille sa tabi niya, at hinahangad na sana buhay pa si Rico. Sa ibang eksena, nasa infirmary si Rico na may pinsala sa ulo, at binabantayan siya ni Koseki. Nakita niya si Swimmer Mask na nag-aalis ng isang tao sa bintana at binalaan siya na huminto, ngunit alam niyang si Swimmer Mask ay hindi ang psychotic na Verdugo tulad ng Great Angel, na nakikita ang lahat bilang masama at may kakaibang kahulugan ng hustisya. Naalala niya noong nilapitan siya ni Mamiro para sumama sa kanila, ngunit tumanggi ang dakilang anghel na makinig at sinubukang umatake. Nagawa ni Mamiro na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang pag-atake, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang makakuha ang kontrol sa Great Angel, tinatakan ang kanyang mga kakayahan. Samantala, ang Chun-Li Mask, ang guardian angel ni Ryan, ay kumukuha ng mga larawan ng lokasyon ni Rico at ipinadala ito sa kanya. Mabilis na nalaman ni Ryan na ito ang base ng kaaway at naruroon si Rico. Bumalik sina Yori at Maya sa gusali, at tinanong ni Yori si Sniper Mask kung okay lang siya. Kinukumpirma niya na maayos siya at nakatingin pa nga sa kanya nang hindi nagpapalitaw ng utos ng kawalan ng pag-asa. Masaya si Yori sa sagot niya, at nagtanong si Maya tungkol kay Camille, at sinabi niyang tulog na siya. Sa isa pang eksena, nagising si Rico at nakita niya si Koseki at kanyang mga kasama na papunta sa ibang lokasyon. Nagkomento si Rico sa ulan, ngunit sinabi ni Koseki na hindi ito malaking bagay at sekreto kung bakit sila aalis. Ipinahayag ni Dolo Mask na aalisin nila ang kasamaan, at nakakuha siya ng pagsaway mula kay Koseki. Umalis sila kasama ang maskara ng tagapaglingkod, at nagtataka si Rico kung sino si Dolo Mask.
Iniisip ni Yori, Sniper Mask at Maya ang susunod na galaw ni Mamiro nang makatanggap si Yori ng text mula kay Yami kung saan ang lokasyon ng kanyang kapatid. Narinig ni Sniper Mask at Maya na binabasa niya ang text. Natutuwa si Yori sa balita ngunit masyado siyang emosyonal kaya hindi siya makapag-isip ng maayos. Si Ryan at ang kanyang grupo ay naghihintay para sa kanya upang bigyan sila ng mga direksyon sa kanilang susunod na paglipat. Sinabihan siya ng Sniper Mask na huminahon, ngunit hindi siya masyadong kalmado sa kanyang sarili. Nakikinig si Yori sa kanya at sinabing kailangan nilang dalawa na manatiling kalmado. Si Kosakiba at ang kanyang mga kasama ay patungo sa kinaroroonan ni Yori, at ipinaalam sa kanila ng Chun-Li Mask ang tungkol dito. Sinabi ni Yori sa Sniper Mask na pinapadala sila ni Mamiro ng isang maliit na grupo. Sa kabilang banda, nakita ni Kasoma si Yori at sinabi sa kanya na ang student mask na nakuha niya ay nasa ilalim ng kontrol ni Mamiro. Sinubukan niyang i-access ang kanyang utak para sa impormasyon ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, nakakuha siya ng isang bagong kakayahan upang i-immobilize ang paggalaw ng isang guardian angel. Nagulat si Yori, at sinabi ni Kasoma na hindi pa niya ito nasusubukan. Ang Sniper Mask ay nagboluntaryo upang masuri, at si Kasoma ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan, ngunit tila hindi ito gumagana dahil ang Sniper Mask ay patuloy na gumagalaw ng normal. Tiniyak sa kanya ng Sniper Mask na gumana ito saglit, at sinabi sa kanya na huwag mabaygo dahil maaaring makatulong ito sa isang labanan. Gustong sabihin ni Yori sa doktor ang buong katotohanan, at dinala ni Sniper Mask ang pagkain kay Camille at tinanong kung handa na ba siya para sa paparating na labanan. Sinabi ni Camille na oo, at napagtanto ng Sniper Mask na si Camille ay mas malapit sa Diyos kaysa sa kanyang inaakala. Habang kumakain sila, naalala ni Kasoma ang totoong pag-uusap ni Yori sa kanya at mukhang hindi siya nasisiyahan. Nagtanong si Yuzoki kung bakit siya pumayag na makipagtulungan ng napakabilis, at sinabi niyang mas sinusuportahan niya ang mga ideolohiya ni Yori kaysa kay Mamiro. Ang lahat ay kumakain, naghahanda, at tumungo sa kinaroroonan ng kalaban. Pinaalalahanan sila ng Sniper Mask na ang kanilang trump card ay ang rail weapon. Sa pagsisimula ng labanan, nagsisimula na si Kasukabe, ngunit kinikilala ng Sniper Mask si Kasukabe bilang ang naglagay ng maskara sa kanya, at talagang nabalisa siya. Itinutok niya ang kanyang sandata sa kanya, ngunit nang siya ay aatake na, tinawag ni Yuzoki ang kanyang ina, at nag-alinlangan si Sniper Mask, hindi tumama ang kanyang pag-atake. Nakita na sila ni Kosakiba at naghagis ng tear gas na nagpalabo sa paningin ni Sniper Mask at nalaglag ang kanyang sandata. Pagkatapos ay hiniling ni Sniper Mask kay Yuzoki na sabihin ang kanyang kwento. Sa kabilang banda, sina Yori, Maya, at Aina ay nakikipaglaban kay Dolo Mask at Swimmer Mask ngunit hindi nakilala ni Yori si Dolo Mask, at nagtataka siya kung bakit kakaiba ang kinikilos nito. Inilabas ni Dolo Mask ang kanyang cellphone at kinontak si Mamiro para ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Mamiro na ilalabas niya ang kanyang selyo at magsisimulang magbanggit ng 7 keyword. Si Dolo Mask ay nagsimulang kumikinang at naglalabas ng enerhiya mula sa kanyang katawan, na nagiging mas malaki, mas malakas na mass figure na tinatawag na Great Angel. Sinabi sa kanya ni Mamiro ang lokasyon ng gusali, at iminumungkahi na dapat niyang talunin ang mga taong nakamaskara sa harap niya kung gusto niyang maghiganti dahil sa pagiging kontrolado. Ang dakilang anghel ay nagkamali na naniniwala na ang grupo ni Yori ay mga kaalyado ni Mamiro, kumuha ng isang metal bar, at naghanda upang lumaban. Gumawa siya ng malaking butas sa pamamagitan ng paghampas ng metal sa sahig at iniwan ang grupo ni Yori, dumiretso kay Mamiro. Hinabol siya ni Aine, at sinabihan ni Yori si Maya na sundan siya habang nakikipag-usap siya kay Swimmer Mask. Nag-aatubili si Maya ngunit sumang-ayon, binalaan si Yori na hindi siya mapapatawad kung siya ay masasaktan. Sa pag-alis ni Maya, may binato si Swimmer Mask kay Yori, na naiwasan niya. Kinikilala niya siya bilang ang kumuha kay Rico at nangakong sisirain siya. Sa simula, pinagmamasdan ng Dealer Mask ang lungsod mula sa malayo, naghihintay na magsimula ang digmaan. Nag-ambala si Kosakiba nang marinig ang boses ni Yuzoki na tumatawag sa kanyang ina. Samantala, inakyat ni Dolo Mask ang building kung saan di umano ay matatagpuan si Mamiro, na naging sanhi ng pagyanig ng istruktura, na naging palaisipan kay Kasoma. Nakita ng Sniper Mask si Dolo Mask at tinutukan ang kanyang ulo, ngunit nahuli ni Dolo Mask ang bala gamit lamang ang 2 daliri, na pinahanga si Sniper Mask.
Naiinsulto si Dolo Mask na kumuha si Mamiro ng isang retiradong maskman para labanan siya, sa pag-aakalang si Sniper Mask ay kakampi ni Mamiro. Pumasok si Dolo Mask sa gusali upang simulan ang kanyang pag-atake. Sa rooftop, sina Sniper, Yuzoki, at Camille ay naruroon. Iniisip pa rin ni Sniper Mask ang napakabilis ng kidlat na reflexes ni Dolo Mask nang mapansin niyang nagkakaroon ng panic attack si Camille. Nanlamig siya sa takot, at tiniyak siya ng Sniper Mask na sinasabing paprotektahan siya nito at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pakikipaglaban, at inamin ni Camille na natatakot siya. Sinubukan ni Aina na salakayin si Dolo Mask habang kinakain niya ang kanilang mga pagkain, ngunit walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ang lahat ng pag-atake nito. Tinapos niya ang kanyang pagkain ng hindi pinagpapawisan at naghahanda upang labanan siya. Napansin ni Aina na masyadong mabilis si Dolo Mask at hindi gumagana ang kanyang mga pag-atake, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sinubukan niya ang isa pang pag-atake, lumipad upang hampasin si Dolo Mask gamit ang kanyang espada, ngunit nag-counter-attack siya sa himpapawid, inatake siya sa napakabilis na paraan. Tatapusin na niya ito nang mapansin niya ang presensya ni Namaya at Kasoma, at ginamit ni Aina ang pagkakataon na ito para makatakas. Sinabi ni Dolo Mask na masamang scientist si Kasoma, at sinabi niya na tatapusin niya siya. Ginamit ni Kasoma ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan para hindi makagalaw si Dolo Mask na sinorpresa si Dolo Mask at gumana lang ito ng ilang segundo. Mabilis na sinubukan ni Aina at Maya na gamitin ang kanilang mga sandata upang talunin si Dolo Mask, na pagtanto na mayroon silang isang kalamangan, ngunit nakatakas siya na may kaunting sugat. Ginamit ni Dolo Mask ang bala na nahuli niya mula sa Sniper Mask upang salakayin si Kasoma, at itinapon ito sa kanya. Sinubukan siyang iligtas ni Aina, ngunit huli na ang lahat. Nasugatan si Kasoma, at umalis si Aina kasama niya, naiwan si Maya para harapin si Dolo ng mag-isa. Inactivate ni Maya ang kanyang mask program at tinanong kung may paraan para matalo niya si Dolo Mask. Kinukumpirma ng program na mayroon ngunit nangangailangan ito ng 3 minuto upang maisagawa ang mga tool sa defragmentation na nagtuturo sa kanya na bumili ng oras. Hindi binibigyan ni Dolo Mask ng maraming espasyo si Maya upang mahulaan ang kanyang mga galaw, naglulunsad ng isang pag-atake na nagpapadala sa kanya ng paglipad sa buong silid, pagtama sa dingding at pagkasira ng kanyang eardrums. Ipinapalam sa kanya ng kanyang programa na ang kanyang eardrums ay ganap na naayos, at siya ay magiging maayos ngunit kailangan pa rin ng 2 minuto at 42 segundo ang natitira para sa ganap na pagpapatupad. Sinisikap ni Maya na kumuha ng mas maraming oras. Maglulunsad na naman ng panibagong pag-atake si Dolo Mask nang biglang sumulpot si Hanabi sa silid dala ang kanyang sibat na umagaw sa atensyon ni Dolo Mask. Si Dolo Mask ay nalilito kay Hanabi at sinabi na siya ay katulad niya ngunit mas matindi, na nagbibigay kay Maya ng pagkakataon na kumpletuhin ang pagpapatupad ng defragmentation. Pinapayuhan siya ng programa ni Maya na maglinis ng kaunting puwang sa kanyang ulo upang mapabilis ang proseso, tinitiyak sa kanya na hindi maaapektuhan ang kanyang mga alaala, dahil buburahin niya siya at wala nang iba pa. Si Maya ay sumusunod sa mga tagubilin, at kumpleto na ang proseso ng defragmentation. Si Dolo Mask na tinalo na si Hanabi, ay lumabas sa silid upang makita si Maya na kumikinang at handang humarap sa kanya. Naglulunsad si Maya ng mga pag-atake mula sa lahat ng anggulo, at hinaharangan silang lahat ni Dolo Mask ngunit hindi siya sumuko. Ipinaglalaban niya si Yori at hindi baling mawala ang kanyang pagkatao kung nasa tabi niya si Yori. Inamin ni Dolo Mask na lumakas siya, ngunit mananalo pa rin siya. Samantala, si Yori ay nakikipaglaban pa rin kay Swimmer Mask na namamahala upang harangan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Biglang huminto si Swimmer Mask sa pagharang sa mga atake ni Yori, isinuot ang kanyang swimming goggles, at sumisid sa manipis na hangin. Nalilito si Yori kung saan siya nagpunta at kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos ay lumitaw siya sa likod niya, handang durugan siya, ngunit ang kanyang mga kakayahan ni Yori ay na-activate, at ginamit niya ang kanyang siko upang basagin ang kanyang maskara. Nasaktan siya, at inatake siya nito ng 3 beses sa dibdib na ikinatalo niya. Nasawi si Swimmer Mask sa pag-iisip kung may kahulugan ba ang kanyang buhay habang hinahanap ni Yori si Maya. Sinusubukan pa rin ng Sniper Mask na makita si Camille, na nagkakaroon ng panic attack. Nag-aalala si Yuzoki na kailangan nilang tumakas at iwanan ang lahat. Pinapanatag ng Sniper Mask si Yuzoki, na nagsasabing siya ay isang bata lamang na hindi nakakaintindi sa mga komplikado ng sitwasyon.
Alam niya na ang pagtakas ay ang tamang pagpipilian, ngunit babalik siya para sa iba. Gayunpaman, ayaw umalis ni Yuzoki. Sinabi ni Camille na hindi niya mapigilan ang panginginig at nagsimulang kuminang. Nabawasan ang panic attack ni Camille, at nararamdaman niya ang damdamin ni Sniper Mask at inamin niya na ayaw niyang masawi nang hindi pinoprotektahan ang mga ito. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapa-comfort kay Camille. Si Maya ay nakikipaglaban pa rin kay Dolo Mask na pinupuri siya sa paggawa sa kanya ng higit na pagsisikap ngunit sinasabing hindi pa rin siya sapat para sa kanya. Maglulunsad na siya ng isang malaking pag-atake nang bumaluktot ang kanyang nasugatang mga tuhod, at napagtanto ni Maya na ang lahat ng kanyang pakikipaglaban ay may kabuluhan. Naghagis ng kutsilyo si Maya sa labas at tumalon sa bintana habang sumisigaw ng lihim na parirala, sana magkabalikan ang Katniel. Narinig ito ni Yori at mabilis na nakilala ito bilang senyales na parirala. Inutusan ng Sniper Mask si Camille na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, habang ibinibigay niya ang eksaktong lokasyon ng signal ni Maya. Ni-reload niya ang rail weapon, inatake ang dakilang anghel. Ang Dealer Mask ay nabigla sa kanilang diskarte, dahil tila sila mismo ang nagpaputok ng rail weapon. Nakita ito ni Kosakiba at sinubukang tawagan si Mamiro ngunit nakatanggap ng isang tira na nakabasag ng kanyang telepono. Napagtanto niyang si Sniper Mask ang umatake sa kanya, at nang tumingin siya kay Yuzoki sa tabi niya, nag-trigger ito ng ilang alaala. Nakatanggap siya ng malakas na electric shock at naglakad palayo. Isinasaalang-alang ito ng Sniper Mask bilang isang positibong senyales at humingi ng paumanhin kay Yuzoki, na nagbigay ng katiyakan sa kanya. Sinabi ni Camille na maaaring buhay pa ang kanilang kaaway, at kailangan nilang magtungo sa larangan ng digmaan upang kumpirmahin ito. Nakita ni Maya ang dakilang anghel na lumalabas mula sa mga guho, nagulat na siya ay buhay pa pagkatapos ng pag-ataking iyon. Sinabi ng Dolo Mask na nanghihina na siya pero may sapat na lakas pa para tapusin siya. Habang papalapit siya kay Maya, handang hampasin siya ng kanyang bar, si Yori ay namagitan at naghatid ng pag-atake sa dakilang anghel. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sandata at malapit ng puksin siya. Ang programa sa kanyang maskara ay nagpapaalam sa kanya na nabuksan nito ang isang bagong kakayahan, ang kapangyarihang kontrolin ng isang guardian angel. Ang kanyang wavelengths ay tumutugma sa dakilang anghel na nasa kanyang harapan. Si Maya, naghihintay na magpaputok si Yori, ay tinanong ni Dolo Mask kung bakit hindi niya ito ginagawa, at ipinaalam sa kanya ni Yori ang tungkol sa update. Narinig ng isang especially iya mula kay Mamiro na tinawag ni Maya si Yori na Hanjo, at nagmamadaling sabihin sa kanya. Nakasaad din sa programa na para makontrol ang dakilang anghel, kailangan muna niyang i-seal ang kapangyarihan nito dahil napakalakas nito. Gayunpaman, nagpa siya si Yori na kailangan niyang tapusin siya dahil siya ay isang kaaway. Pumasok si Hanabi at sinabi sa kanya na malakas na siya, at hindi niya kailangang tapusin si Dolo Mask na bata pa at mukhang hindi naman ganoon kasama. Napagtanto ni Dolo Mask ang kanyang mga pagkakamali at sinabihan si Yori na gawin ang gusto niya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Yori na sinusubukan niyang baguhin ang mundong ito. Siya ay sumang-ayon kay Hanabi at tinatakan ang kapangyarihan ng dakilang anghel, na naging dahilan upang siya ay lumiit. Ang balita ng pagkapanalo ni Yori at ng kanyang grupo ay nakarating kay Ryan at sa kanyang grupo, at sila ay nagdiwang, alam na ngayon dapat na lang iligtas si Rico. Ang grupo ni Yori ay nagpahayag ng tagumpay sa labanang ito sa sandaling ito. Gayunpaman, nagduse sila ng mga casualty, kasama si Kasoma na binawian ng buhay dahil sa mga aksyon ni Dolo Mask. Bago ang kanyang kasawian, inutusan ni Kasoma si Aina na sumunod kay Yori mula ngayon. Nakatanggap si Rico ng tawag sa telepono mula kay Mamiro, na nagsabi sa kanya na talagang malakas ang Sniper Mask at hindi nila siya matatalo. Ipinagmamalaki ni Rico ang kanyang kaibigan ngunit nagulat siya nang banggitin ni Mamiro si Yori. Sinubukan niyang itanggi, ngunit alam na ni Mamiro ang katotohanan at sinabi niyang pagbabantaan niya ang buhay ni Rico para pilitin si Yori na sumuko. Sumigaw si Rico at sinabihan siyang subukan at tapusin siya kung kaya niya. Nangako si Yori, kasama ang kanyang mga kaalyado, na ililigtas niya ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Ipinagmamalaki naman ni Rico kay Mamiro na hindi niya kayang talunin si Yori or ang Sniper Mask. Ipinahayag ni Mamiro ang kanyang pagkadismaya kay Rico, at ipinakita sa kanya ang isang pulang code na nagdudulot ng sakit kay Rico.